ng ilaw upang makapasok at putulin ang kanyang target. Ngunit bago siya makatalon, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran at tumingin pabalik upang makita ang isang batang lalaki na may mahabang itim na buhok na nakatayo sa ibabaw ng isa sa mga tore, nakatitig sa kanya mula sa malayo. Isang biglaang lamig ang dumaloy sa katawan ng nakatapis na lalaki na iniisip na ang batang ito ay isa pang mamamatay tao tulad niya. Ngunit sa mas malapit na tingin, napagtanto niya na ang batang ito ay walang iba kundi ang legendaryong tahimik na assassin na kilala sa kanyang sobrang lakas. Narealize ng nakaputi ang lalaki na wala ng pag-asa para makaligtas at kailangang makipaglaban siya kaya agad siyang tumakbo para makakuha ng mas magandang posisyon at nagtapon ng maraming matalim na metal na spike sa tahimik na assassin. Sa kasamaang palad para sa kanya, sobrang bilis ng assassin at madaling naiiwasan ang atake bago tumakbo diretso sa nakaputi. Inilalabas ng lalaki ang kanyang balisong at sinubukang tapusin ito sa isang saksak. Ngunit nagawang harangan at iwasan ng batang may maitim na buhok ang atake sa isang iglap gamit ang sarili niyang balisong. Nagpapalitan sila ng suntok at santukan sa bubong bago mahusay na naalis ng batang lalaki ang armas ng kalaban. Pero hindi basta-basta susuko ang hitman dahil muling nagtapon siya ng maraming tinik na naiiwasan ng assassin. Ngunit nagkaroon ito ng pagkakataon para tumama ang nakatapis na lalaki. Sa kasamaang palad para sa kanya, naisip na ng batang lalaki na may itim na buhok ang lahat nito at nakalusot sa atake, lumalabas sa likod niya. Nagsisimula ng maubusan ng pasensya ang nakaputi ng balabal na hitman habang napapansin niyang malaki ang agwat ng kanilang lakas at sinubukan niyang ibato ang lahat ng kaya niya sa mas batang assassin. Gayunpaman nanatili ang batang lalaki na kalmado, tinataboy at binabalanse ang bawat saksak at hampas na ibinato sa kanya ng hitman kahit na tinataboy pa niya ang lihim nitong nakatagong talam sa sapatos. Sa ganitong paraan, wala nang natitirang pampaandar ang hitman. Habang tinatagalang siya sa braso ng assassin bago saktan ng mga binti nito at iniwang nakahandusay, hindi makapaniwala ang hitman kung gaano kadali niyang naasikaso ang bata ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkatalo habang bumabagsak ang espada mula sa langit, tapos na ang kanyang paghihirap magpakailanman. Nang mawala na ang kanyang mga kalaban, pumasok ang assassin sa kwarto ng kanyang target na natutulog sa kama nang walang ideya sa panganib na nakapaligid sa kanya. Muling pinapalakas niya ang kanyang loob at itinutulak ang kanyang balisong para saksakin ang target, tinatapos ang kanyang misyon. Noong nakaraan, isang mapanganib na mamamatay tao si Akira mula Japan, isang normal na binatang nag-iisa na pumapasok sa high school at mas gustong mag-isa, nagbabasa ng manga sa kanyang telepono. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay hindi siya pinapansin, ngunit isang araw na puno ng kapalaran, isang biglaang pagbiyak sa kanilang realidad ang nangyari at siya kasama ang lahat ng kanyang kaklase ay naipadala sa isang ganap na ibang mundo sa gitna ng isang korte. Natatakot silang lahat, nagtatanong kung panaginip lang ito isang uri ng biro nang dumating ang isang matandang mangkukulam sa pamamagitan ng pinto na nagsasabing nais makipag-usap ng maharlikang Mashestad sa kanila. Walang sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Habang iniisip ng iba na isang uri ng party ng kasuutan, pumasok agad ang hari kasama ang prinsesa sa silid at tinanggap sila sa bagong mundo kung saan tinawag sila ng isang espesyal na ritual ng mahika. Agad na nagsimula ang hari, sinasabi na siya ang pinuno ng pinakamalaking kaharian ng tao na kasalukuyang nanganganib sa isang pag-atake mula sa mga demonyo. Sinasabi niya na tanging isang bayani mula sa ibang mundo ang may tunay na kapangyarihang talunin ang Demon Lord ng isang beses at magpakailan paman, kung hindi ay mapapahamak silang lahat sa kamatayan at pagkawasak. Pagkatapos ay umusad ang mangkukulam, sinasabi na kailangan nilang hanapin kung sino ang tunay na bayani at iniutos sa lahat na magpatuloy at ilagay ang kanilang mga kamay sa mahiwagang kristal isa-isa. Isa sa mga masayang batang lalaki ang nauuna, inilalagay ang kanyang kamay sa kristal ngunit lumalabas na ang kanyang status ay isang tagapagsanay ng hayop lamang. Mukhang nadismaya siya, ngunit sinabihan siya ng mangkukulam na huwag mag-alala dahil mayroon pa rin siyang mga estadistika na lampas sa abot ng isang karaniwang tao. Isa-isang natutuklasan ng mga estudyante ang kanilang estado, habang ang iba ay nagiging mga mangkukulam, mga kabalyero, at ang iba naman ay nagiging mga tagapagpagaling. Ngunit napapansin ni Akira na may kakaibang nangyayari dahil lahat ay may panimulang stats na 180, samantalang ang kanyang stats bilang isang mamamatay ay 1,800 na, 10 beses nito. Sa wakas, ang susunod na batang lalaki na si Sato ay lumapit sa kristal na bola at napag-alamang siya ang hero sa kanilang lahat na may panimulang stats na 1,000. Pinagbati siya ng matandang mangkukulam na sinabing ang mga panimulang stats ng bawat tao ay nakasil sa maximum na 500, ngunit dahil siya ay isang bayani, doble ang kanyang stats. Ipinapakita nito na may mali sa mga stats ni Akira dahil halos doble ang mga ito kumpara sa hero mismo. Lahat ay nag-cheer para kay Sato dahil siya ang pinakakilalang tao sa klase, habang isa sa mga kaklase ni Akira ang nagtutulak sa kanya na ipakita rin ang kanyang mga stats sa lahat. Iniisip ni Akira ang kalagayan na kanilang kinabibilangan at isinaalang-alang na wala silang alam tungkol sa mundong ito o kung paano ito gumagana. Sa tingin niya ay walang kwenta na ibunyag ang ganitong kakaibang bilang at mas makabubuting muna siyang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol dito. Kapag naayos na ang mga stats ng lahat at nailantad na ang bayani, sinasabi ng matandang mangkukulam na bibigyan silang lahat ng mga armas at kagamitan ayon sa kanilang mga klase at pinapauwi na sila sa kanilang mga kwarto para sa gabi.
Habang bumabalik sa kanilang mga kwarto, napansin din niya ang isang nakatagong kamera na nangangahulugang minomonitor sila ng mga taong ito na tiyak na kaina-hinala kaya't naisip niyang gamitin ang kanyang kakayahang itago ang presensya upang makalusot sa kanila. Pagpasok niya sa kwarto, nagsuot siya ng angkop na damit bago lumabas sa balkonahe, niyayakap ang katotohanan siya ay nasa isang panibagong mundo. Dahil dito, naisip niya na dapat na niyang simulan ang pagkuha ng mas maraming impormasyon at sa isang hakbang o dalawa ay akyat siya sa pader hanggang sa tuktok ng kastilyo nang hindi napapagod. Tinitingnan niya ang kanyang sariling kakaibang kakayahan. Bigla niyang napansin ang isang nakabukas na bintana at pumasok ng maingat sa silid trabaho ng hari na mismo na nagtatanong sa prinsesa kung ayon ba sa plano ang lahat. Sabi ng prinsesa na mukhang walang ideya ang mga bata mula sa ibang mundo tungkol sa nangyayari at wala naman sa kanila ang masyadong mahikal na kakayahan na maging problema. Sinasabihan siya ng hari na bantayan sila bago bumalik sa kanyang trabaho. Gamit ang kanyang kasanayan sa pagtatago, halos hindi siya nakikita habang nakatayo sa tabi ng hari, iniisip kung gaano kadali niyang mapapatay ang lalaking ito ngayon, pero pinili niyang hindi gawin ito. Kinabukasan, umupo si Akira sa hapagkainan kasama ang iba pa niyang mga kaklase na tila walang alalahanin, habang si Sato, ang sikat na mabuting tao, ay tumayo at nagsalita tungkol sa kung gaano sila kalakas kumpara noong nasa kanilang sariling mundo kaya dapat nilang tutukan ang pagtulong sa mga tao dito gamit ang kanilang mga kakayahan at labanan ang mga demonyong Panginoon gaya ng utos ng hari. Lahat sa klase ay sumang-ayon sa isang hanggal na plano habang iniisip ni Akira kung dapat na niyang ibunyag ang kanyang natuklasan dahil akala ng mga hanggal na ito na kaalyado nila ang hari at ang prinsesa. Pagkatapos ng almusal, nagtipon-tipon ang mga estudyante sa training ground kung saan ipinakilala ni Seren, ang Panginoon na komandante ng hukbong pangkingsa, ang kanyang sarili at sinabing dahil sila ay mga baguhan, tutulungan niya silang mag-ensayo upang sa loob ng isang buwan ay makapasok sila sa isang dungeon at subukan ang kanilang mga kakayahan. Agad na pinulong ni Sato ang lahat, sinasabi na gagawin nila ang kanilang makakaya habang tahimik na nagmamasid si Akira mula sa malayo, nakatago. Nagpasya siyang mag-isa upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit sa kanyang gulat ay sinusundan siya ni Seren na ipinasa ang klase kay Lieutenant Hill. Nagtataka si Akira kung natapos na ang bisa ng kanyang kakayahang magtago o kung may limitasyon ito sa tagal ng pagiging aktibo, pero ngumingiti lang si Seren at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil mukhang maayos naman ang takbo ng kanyang mga kakayahan. Ibinunyag niya na siya mismo ay may kakaibang kakayahan na makakita gamit ang mystical eyesight na nakakakita sa pagkakaiba ng temperatura. Kaya sa madaling salita, siya ay isang naglalakad na thermal camera. Nababahala si Akira at inilalagay ang kamay sa tibak, nagtatanong kung magkakaroon ba sila ng problema, ngunit pinapalma siya nito, sinasabing wala siyang balak na isumbong siya sa hari o sa prinsesa. Akira ay nananatiling nagdududa at tinatanong kung kaninong panig talaga siya, ngunit sinasabi ni Seren na mas komplikado ito at hindi madaling ipaliwanag. Nauunawaan na hindi siya nagsisinungaling, bahagyang bumababa ang depensa ni Akira at binanggit na nais niyang pumunta sa aklatan upang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari. Nang tanungin ni Seren kung anong antas ang kanyang kakayahang magtago, ibinunyag ni Akira na ito ay nasa pinakamataas na antas na medyo nakababaliw, pero ang iba pa niyang kakayahan ay nasa antas 1 lamang at wala siyang ideya kung paano ito mapapataas. Ngumiti siya, sinasabing matutulungan niya siya dyan dahil hindi niya makukuha ang gusto niya mula sa aklatan kahit kailan. Nagtataka si Akira kung gaano siya dapat magtiwala sa kanya pero hindi niya maitatanggi na nakaka-excite ang ideya na maging mas malakas. Kinokontrol niya ang kanyang emosyon at tinanong si Seren kung paano siya makakauwi, ngunit sumagot si Seren na kahit siya ay walang ideya tungkol doon, alam niya na kailangang lumakas si Akira hanggat maaari dahil tanging sa pamamagitan ng pagpapatuloy na buhay niya makakahanap siya ng paraan pabalik. Sinasabi ni Akira na ayaw niyang tumanggap ng tulong ng walang kapalit kaya't sinasabi ni Seren na para mapagbayaran siya, maaari niyang sabihin pa kay Seren ang tungkol sa kanyang sariling mundo. Mukhang ito na ang paraan ng Akira ay makipagkamay kay Seren, ang unang tao sa mundong ito na pinili niyang pagkatiwalaan. Maya siyang magsimula ng pag-aaral tungkol sa ibang mga lahi sa mundong ito tulad ng mga tao ng hayop at mga duwende na may sarili nilang mga kontinente. Patuloy din niyang pinapahusay ang kanyang pisikal at mental na kakayahan, sinasabi na ang pagsasanay lang ang tanging paraan upang mapataas ang kanyang antas at umunlad, habang ang kanyang klase ay nagsasanay din ng hiwalay sa ilalim ng paggabay ni Gills. Isang gabi, pumunta siya upang makipagkita kay Seren habang nakakita siya ng isang aklat na sigurado siyang isinulat ng punong commander. Hinawakan ni Seren ang aklat at ngumiti, sinasabi na ito ay talagang isang plano na pabagsakin ng hari na isinulat niya at tinago bilang isang cookbook. Ipinapakita ni Seren na ang hari ay isang wasak na tao na hindi na maibabalik at gagawin niya ang isang talagang kakaibang bagay upang baguhin ang takbo ng mundo at hindi niya ito pwedeng hayaang mangyari. Sa parehong oras, siya ang komandante ng mga banal na kabalyero na may sagradong tungkulin na protektahan ng hari. Naiintindihan ni Akira ang kanyang problema at ibinunyag na may pagkakataon siyang patayin ang hari noong gabing tinawag sila dito, ngunit hindi niya nagawang gamitin ang kanyang tibak. Seren ay tumugon ng mainit na nagsasabing tama ang kanyang desisyon dahil hindi ibig sabihin na isang mamamatay tao siya ay kailangang pumatay. Sa wakas, isang buwan ang lumipas at handa nang pumasok ang mga bayani sa mga dungeon habang tinatanggap sila ng halos buong lungsod, nakikiyaw at nakikipalakpak para sa kanila.
Sa malayo, napapansin ni Akira ang isang nakatapis na babae na nakatingin sa kanila ng matalim, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumitaw sa likod niya, naabala siya. Tinanong niya kung bakit siya nakatitig sa kanila ng may galit, at sinagot ng batang babae na may asul na buhok na lahat sa lungsod ay tinatawag siyang at ang kanyang mga kasama bilang mga bayani, ngunit alam niya ang sakripisyong ginawa upang maisama sila dito. Sabi ni Akira na wala siyang ideya tungkol sa anumang sakripisyo, pero para siyang isang NPC, sinabihan siya nitong mag-isip mag-isa at iniwan siya. Malapit na nilang pasukin ang dungeon kung saan mula sa bawat sulok ay lumalabas ang mga halimaw, at bawat bato ay tila isang trapdoor na nagbubunyag ng mas maraming halimaw. Lahat ng estudyante ay mukhang pagod at mahina, habang si Akira ay pinipigilan ng maraming umaatake hanggat maaari. Bago itanong kay Seren kung dapat na silang umuwi, sinasabi ni Seren na maganda na ang kanilang nagawa ngayong araw at ginagamit ang kanyang banal na kakayahan upang maglinis ng daan sa kanilang harapan. Inutusan ni Hill na tumakbo patungo sa labasan, ngunit nahanap nilang lahat ang kanilang sarili na nasa ilalim pa rin at nakaharang ng maraming halimaw. Bigla siyang naalala ni Sato, ang bombang usok na ibinigay sa kanila ng prinsesa na nagsasabing makakatulong ito sa pagpigil sa mga halimaw, kaya't itinapon niya ang bomba sa kanilang direksyon. Ngunit sa kanyang pagkabahala, isang minotaur ang lumitaw mula sa usok. Dumating si Hill sa lugar, nagulat nang makita ang isang minotaur sa itaas na palapag habang inaasahan nilang nasa mas malalim na bahagi ng dungeon. Agad na sumugod si Akira, umiwas sa tama, tumalon sa ibabaw ng minotaur, tinusok siya sa ulo, ngunit sa kanyang gulat, pumutok ang kanyang balisong sa maliliit na piraso, napilitan siyang umatras. Si Sato ay nananatili sa lupa, masyadong mahina upang itaas ang kanyang espada, ngunit sinabihan siya ni Akira na magpahinga muna dahil siya ang dapat na maging bayani na magpapalaya sa Demon Lord. Dumarating si Commander Seren sa lugar na pagtanto kung gaano kalala ang kanilang kalagayan ng imungkahi ni Akira na gamitin niya ang kanyang espesyal na kakayahan at iwan na ang natitira sa kanya. Seren nagsasabi na maaaring delikado ito, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Akira, nagpasya siyang ituloy at i-cast ang spell. Agad na, isang malaking kidlat ang tumama sa Minotaur habang nakapwesto si Akira sa likuran nito, handang tumama. Inilalabas ni Akira ang kanyang anino at nagpapadala ng matutulis na tinik na gawa sa purong dilim papunta sa Minotaur na naguguluhan pa rin sa kidlat ni Seren. Gayunpaman, nakawala rin ito mula sa pagkakaipit at tinutukan si Akira, hindi alam na naipasa na niya ang kanyang spell. Habang hinahampas ng Minotaur ang mabigat nitong palakol papunta kay Akira, tinusok ng madilim na tinik ang kanyang kamay. Hinuhugot ni Akira ang katawan nito gamit ang mas maraming spike at nang makumpirma niyang hindi madaling makakatakas ang Minotaur mula dito, sinimulan niyang hilahin ito pababa sa madilim na kailaliman sa ilalim ng kanyang mga paa. Nilulo ng hukay ang Minotaur at tinanggal ang ulo nito bago ito tuluyang mawala. Lahat ay nagulat ang makita na nagtagumpay si Akira na talunin ng isang napakalakas na halimaw, ngunit bigla na lamang nawawala ang kanyang kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Lahat ay nagpapanik habang sinusubukan niyang ibalik ang mga anino na tinik pero sa kabutihang palad, si Seren ang umakyat upang tulungan siyang mapakalma. Salamat sa kanyang gabay, nagawang mapanatili ni Akira ang kontrol sa kanyang kapangyarihan, pinapatay ang kanyang anino na mahika. Pakiramdam niya ay swerte siyang buhay pa siya at sinasabi ni Seren na talagang nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan ngayon. Pagkatapos nilang makabalik mula sa dungeon, nagpapasalamat si Seren sa pagtulong ni Akira na iligtas ang buhay ng lahat pero hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siya sa lahat ng papuri. Sabi niya na kung wala si Seren na susuporta sa kanya, hindi niya malalampasan ang Minotaur, lalo na't hindi pa niya magamit ng maayos ang Shadow Magic noong training. Seren ay nagsabi na ito ang kauna-unahang beses niyang marinig ang tungkol sa karagdagang kasanayan na tinatawag na Shadow Magic at sang-ayon siya na halos hindi pa makontrol ni Akira ang spell sa ngayon. Pinapayuhan niya siyang mag-ingat sa paggamit nito sa susunod at pagkatapos ay nagpasya siyang ibigay sa kanya ang isang samurai sword na unang hinubog mismo ng unang bayani. Tinanong ni Akira si Seren kung bakit hindi niya ibinigay ito sa kasalukuyang bayani sa halip na sa kanya, at sumagot ang komandante na si Sato ay may banal na espada na. Gayunpaman, ang mas malaking dahilan ay nagnakaw si Seren ng espada mula sa Royal Treasury, at ang pagbibigay nito sa hanggal na bayani ay magdadala sa kanya sa kulungan agad. Masaya na tinanggap ni Akira ang espada at natuklasan niyang may mga inskripsyon malapit sa hawakan. Ang una ay nakasulat na Yato no Kami, at sa susunod na inskripsyon, nais ng unang bayani na ang kanyang espada ang maging gabay ng kanyang kahalili sa panahon ng kagipitan. Sana nakilala ko ang unang bayani tungkol sa bayani na iyon. Inaalala ni Akira ang sumpa na ipinataw kay Sato at kung paano hindi nila ito mababasag kahit ilang beses subukan ng mangkukulam. May nararamdaman siyang hindi tama at may teorya si Seren tungkol dito. Ang taong nasa likod ng sumpa ay ang prinsesa mismo na sinusubukang gawing puppet si Sato gamit ang isang ritual ng madilim na mahika. Gayunpaman, dumating si Akira ng eksaktong oras at winasak ang kristal na ginagamit niya sa ritual. Nagalit ang prinsesa at tinanong kung gaano siya katapang na pumasok sa silid-tulugan ng isang babae nang walang pahintulot niya at itinuturo lang ni Akira ang kanyang espada sa kanya. Sinasabi niyang ang isang mangkukulam na naninirang ay hindi isang babae, tinatanong niya kung bakit niya ginagawa ito at sumagot ang prinsesa na lahat ito ay para sa kapakanan ng hari. Tinanong ni Akira kung bakit siya sumusunod sa hari at inuulit ng prinsesa ang naunang pahayag na para bang walang buhay at walang dahilan ang mga mata niya.
Napagtanto ito ni Akira at iniwan ng silid. Ngunit may higit pang mga kristal na mahika ang prinsesa na balak niyang gamitin upang sampin ang natitirang mga estudyante. Samantala, dinadala ni Akira ang kristal sa bahay ni Seren at sinabing tama siya tungkol sa princess na binabalaan si Sato. Mukhang hindi ito bago dahil sinabi ni Seren na hindi pa siya sumusuko sa kanyang masasamang gawain. Tinanong niya si Akira kung ipinakita niya ang kanyang mukha sa prinsesa at sumagot siya na gusto niyang makipag-usap ng maayos sa kanya pero hindi siya magaling sa salita. Seren ay nagsabi na ang prinsesa ay hindi higit sa isang puppet lang ng hari sa ngayon at sinabihan si Akira na huwag matulog sa loob ng palasyo ngayong gabi. Nagtataka si Akira kung bakit at ipinaliwanag ni Seren na kayang magmura ng prinsesa ang sinuman pero hindi siya dahil hindi niya kailanman ipinakita ang kanyang katayuan sa kanya. Ibig sabihin yun ay susubukan niyang papatayin siya sa halip at nais ni Seren na umiwas siya sa palasyo. Tinanong ni Akira kung hindi ba siya huhusgahan sa pagiging padalos-dalos na ipinakita ang kanyang mukha at sumagot ang komandante na ang mga kabataan ay dapat impulsive at reckless at tungkulin ng mga adult tulad niya na itago ito. Kinabukasan, nagising si Akira sa ingay mula sa palasyo at pagdating niya roon, nakakita siya ng isang malaking tao na nagtipon-tipon. Napapansin niya na naalis na si Sato sa sumpa at nagtatanong kung ano ang nangyayari dito. Sato ay nagsasabi na patay na si Seren at hindi makapaniwala si Akira sa balitang iyon. Tumakbo siya sa gitna ng tao upang makita ang bangkay ni Seren na nakahandusay sa sahig na may patalim sa kanyang puso. Nanghihinayang si Akira sa pagkawala ng kanyang tanging kaibigan sa mundong ito pero sinasabi ng mga kaklase niya na tumigil na siya sa pag-arte dahil naniniwala silang siya ang pumatay. Sinasabi nilang kabilang sa kanya ang kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Seren at pinaalalahanan ni Akira sila na nabasag ang kanyang kutsilyo noong nakipaglaban siya sa Minotaur. Ngunit walang gustong makinig sa kanya at sinisisi siya nilang mapagkakatiwalaan at kainahinala simula nang dumating silang lahat dito. Nagtataka si Akira kung nasa ilalim sila ng sumpa ng prinsesa at napatunayan niyang tama siya ng lahat ay siya ang sisihin. Tanging si Sato ang lumapit upang ipagtanggol siya, sinasabi na kailangang imbestigahan ng maigi ang bagay, ngunit idineklara ng hari na papatayin si Akira dahil sa pagpatay sa kanilang minamahal na komandante. Inutusan niya ang kanyang mga gwardya na hulihin siya, ngunit ginamit ni Akira ang isang kasanayan upang maitago ang kanyang presensya at nakalusot ng hindi nakakasama, habang ang hari ay nagsugo ng mga tropa upang hanapin siya sa buong palasyo. Pumunta si Akira kay Hill na nagsasabing ang piling pangkat ng mga mamamatay tao ang pumatay kay Seren sa direktang utos ng hari. Nasa sa kanya ang grupo ng mga pumatay pero nauna si Seren at naghanda na siya ng mga gamit sa paglalakbay sa kanyang kwarto. Sinasabihan ni Hill si Akira na kunin ang mga kagamitan at tumakas at nagpapasalamat siya sa vice-komandante bago tumakbo sa kwarto ni Seren upang kunin ang mga gamit pero nakalimutan ng isang maliit na pouch sa pagmamadali. Sa gabi, pinag-uusapan ng hari kung paanong mas madali pang bumaba si Seren kaysa sa inaasahan niya at ngayon ay walang makakalaban sa kanila. Sinasabi sa kanya ng prinsesa na tapos na ang pag-brainwash sa lahat ng estudyante maliban sa bayani at ngayon kailangan na lang nila ng dahilan para simulan ang digmaan sa mga kalapit nilang kaharian. Natutuwa ang hari nang marinig ito at sinabihan niya ang prinsesa na magpadala ng mga asasin kay Akira para siguraduhin hindi siya tatagal at magiging banta sa kanila. Samantala, nagtatago si Akira sa dungeon dahil sinabi ni Seren na ito ang pinakamahusay na lugar para iwasan ang mga humahabol sa kanya, ngunit ang tanging kulang dito ay malinis na inuming tubig. Ang dungeon din ang pinakamahusay na lugar para mag-level up at pagbutihin ng mga kasanayan, pero karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa dahil napakadelikado nito. Pinayuhan ni Seren si Akira na kahit ang kanyang kakayahang itago ang presensya ay hindi siya mapoprotektahan mula sa mga high-level na halimaw na may napakiting na pandama, ngunit kung makakatulong siya ng husto sa pag-level up, magagawa niyang burahin ang kanyang amoy at temperatura ng katawan upang lokohin halos sino man. Sumusunod sa kanyang mga salita, nagsimula nang pumasok ng mas malalim si Akira sa dungeon. Habang nakikipaglaban sa mga makapangyarihang halimaw tulad ng mga apoy na aso na sumasabog kapag namatay, naaalala ni Akira na minsang sinabi ni Seren tungkol sa espesyal na kasanayan na natatanggap ng lahat pagdating sa antas 100 at kung paano nito sila pinapalakas ng husto. Pagkatalo sa mga boss ng dungeon ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng mas maraming karanasan, ngunit ito rin ay isang laban sa buhay o kamatayan na hindi niya pwedeng takasan kapag nagsimula na. Determinado si Akira na maging malakas agad sa kahit anong paraan, pagkatapos niyang talunin ang mga Flamehounds, pumasok siya sa silid ng boss kung saan naghihintay ang isang dambuhalang demonyong leon. Agad na nagsimula ang halimaw na leon sa pag-atake at umiwas si Akira sa lahat, ngunit hindi niya napansin na ang buntot ng halimaw ay isang ahas na makalalabas ng lason. Dahil sa pagkabigla sa venom, tinusok siya ng monster gamit ang kanyang kuko. Naiisip ni Akira na swerte siya na buhay pa siya ngayon pero hindi pa siya susuko habang itinatapon siya ng leon palayo. Nagpasya si Akira na ibigay ang lahat at ilalabas ang kanyang anino na mahika. Agad na tinusok ng mga madilim na tinik ang halimaw at pinunit ito sa piraso, ngunit hindi na niya makontrol pa si Akira habang siya ay nawawala ng malay. Gayunpaman, isang lalaking boses ang nanggagaling sa loob niya na nagsasabing sobra na ang damage na nakuha ng master, kaya mapipilitan na i-activate ang shadow magic.
Mabilis na lumalapit ang anino sa kanyang katawan at pumasok sa mode ng paggaling gamit ang mana na nakaimbak sa kanyang shadow magic upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa palasyo, sinasabi ni Sato sa kanyang mga kaklase na dapat na silang umalis para talunin ang Demon Lord ngayon, ngunit sinasabi sa kanya ng karamihan na hindi pa ito ang tamang panahon dahil kamamatay lang ng Knight Commander. Sato ay giniit na kailangan na nilang magsimula ngayon o baka maging huli na, pero karamihan sa mga estudyante ay nasa ilalim ng sumpa at sinasabi nilang walang silbi ito. Sato ay nagdeklara na siya lang mag-isa kung ganoon, ngunit sa kabutihang palad, may ilan na handang sumama sa kanya. Hindi maintindihan ni Sato kung bakit nila pipiliing sundan siya kahit cursed na sila, pero tiwala sila na nalagpasan na nila ang kanilang sumpa. Sinasabi ng mangkukulam na nakapagpapaliwanag siya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga binigyan ng sumpa at ng mga normal, at sigurado siyang lahat dito ay walang sumpa. Ang matangkad na mandirigmang si Asahi ang nagsabing siya ang may pakanan nito na bahagyang naaalala niyang pumutol siya ng ilang kakaibang kristal sa isang hindi kilalang kwarto. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon o kung paano niya nakuha ang isang samurai sword, pero simula noon, iilan lang sa mga estudyante ang walang sumpa. Lumalabas, si Hilang siyang nagpasimula nito. Ang kanyang mungkahi sa kasanayan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa pagdating sa pagpapagawa sa kanyang target na gawin ang isang simpleng gawain. Masaya siyang nakatulong siya kahit pa kaunti sa mga estudyante dahil iyon ang huling utos ni Seren at ngayon ay maaari na lamang niyang hangarin ang kanilang tagumpay sa kanilang paglalakbay. Samantala, iniisip ni Asahi na kailangan nilang makipagtulungan kay Akira sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan noong lahat sila ay na-curse. Naalala niya ang panahon mula sa totoong mundo nang makita si Akira na nagtatrabaho bilang isang part-time sa isang riles. Inutusan ni Akira na itago ito sa iba dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase at ng kanyang maliit na kapatid tungkol sa kanyang trabaho at walang naging problema si Asahi tungkol dito. Nang nagsimula silang pag-usapan ng kanilang mga kapatid na babae, nalaman nilang mag-best friends ang mga babae at nagbigay ito sa kanila ng dahilan para maging magkaayos. Sa loob ng dungeon, nagising si Akira na nananaginip din tungkol sa insidente at naisip niya kung ligtas kaya si Asahi. Bigla niyang napansin na mas gumanda ang pakiramdam ng kanyang katawan kaysa sa inaasahan at binuksan ang kanyang status upang makita na tumaas ang kanyang mga stats at bumalik sa buong HP. Hindi lang yon, tumaas pa ang antas ng kanyang shadow magic skill kahit isang beses lang niya itong nagamit at hindi niya maintindihan kung paano nangyari lahat yon. Ngunit wala siyang oras na mag-isip tungkol dito at nagpa siya na magpatuloy pa sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Mabilis siyang nakarating sa ika-75 palapag ng dungeon at agad siyang inatake ng isang slime monster. Nagulat si Akira nang makita ang slime sa mas mababang palapag at agad niya itong pinutol at sa gulat, isang magandang elf ang bumaba mula sa mga labi ng halimaw. Nalilito si Akira dito at nagpasya siyang gamitin ang kasanayang tinatawag na World Eye na hindi pa niya nagkaroon ng pagkakataong subukan dati. Nang gamitin niya ang kasanayan, nakakita siya ng maraming nakakatakot na bagay na halos magpabalik sa kanya, pero pinutol niya ang kasanayan bago pa man ito makapagpuno sa kanyang isipan ng bagong impormasyon. Bigla namang nagising si Amelia, ang dalagang elf, at tinanong siya ni Akira kung ayos lang siya. Sabi niya ay ayos lang siya pero hindi siya nagtitiwala kay Akira dahil nakita niya kanina ang kanyang status at napansin na bumaba ang HP niya sa 2% lang. Alam din niya na may kakayahan ding World Eye si Amelia at nagamit na niya ito sa kanya. Tatawag siya sa pangalan niya at tinatanong kung ano ang lugar na ito at sinasabi niya na ito ay isang dungeon kung saan siya nagtatangkang mag-level up. Pagkatapos ay sinimulan niyang turuan siya tungkol sa hindi magandang asal ang mag-SPS sa estado ng ibang tao, ngunit bigla siyang bumagsak sa kanyang mga braso. Natuklasan ni Akira na may lagnat siya, kaya dinala niya siya sa ika-69 na palapag upang magpagaling. Nagulat si Amelia nang siya ay magising, ngunit sinabihan siya ni Akira na uminom ng tubig upang mapanatili siyang hydrated. Binibigyan niya siya ng lugaw upang kainin pagkatapos niyon at tinanong niya kung bakit dinala niya siya mula sa ikapantay na palapag hanggang sa ika-79 na palapag. Sabi ni Akira na ito ang pinakamalapit na palapag na may pinagkukunan ng tubig at pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na magpahinga muna. Nagpapasalamat siya sa kanya sa pagliligtas sa kanya, ngunit ipinahayag niya na siya ay isang prinsesa, ngunit hindi talaga interesado si Akira tungkol doon. Di nagtagal, ganap nang gumaling si Amelia at sumama kay Akira sa kanyang paglalakbay nang marating nila ang ika-80 palapag ng dungeon. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng gravity upang tulungan siya sa laban, ngunit hindi talaga siya masaya na sumunod ito sa kanya sa panganib. Sinasabi ni Amelia na sasama siya sa parehong daan at buong kumpiyansa niyang idinidiin na siya ay sapat ng malakas upang alagaan ang sarili niya. Wala nang magagawa si Akira kundi isama na siya ngayon at agad. Pumasok sila sa silid ng boss kung saan natagpuan nila ang isang nakakatakot na dragon na handang pumatay ng sinumang pumasok. Agad na huminga ang dragon ng asul na apoy papunta sa kanila, ngunit nakaiwas sila nito. Ninakaw ni Akira ang kanyang presensya habang pinipigilan ni Amelia ang dragon gamit ang kanyang mahika ng grabidad, binibigyan siya ng pagkakataong sumugod. Gayunpaman, nakita siya ng dragon kahit na nakamaskara siya at tinulak siya nito palayo. Sinigaw ni Amelia si Akira na nakikita siya ng dragon sa pamamagitan ng kanyang mana at hinihiling sa kanya na pagsamahin ito sa mana sa paligid. Hindi pa natutunan ni Akira kung paano gawin yon, kaya't pinili niyang makipaglaban gaya ng dati. Inilalabas niya ang anino na mahika at nagpapadala ng isang madilim na tinik papunta sa dragon na kumakatok sa mukha nito at pinipilit itong magbago ng direksyon.
Gamit ang pagkakataong ito, tinusok niya ang mata ng dragon gamit ang kanyang espada, pinabagsak ito. Talagang humanga si Amelia sa kanyang walang ingat na paraan ng pakikipaglaban, ngunit nang malapit na siyang magtanong tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, nagsimulang magliwanag ang katawan ng dragon na nagpasabik sa kanilang dalawa. Nagiging isang dambuhalang asul na pusa ang dragon at ni Akira ni Amelia ay hindi makaintindi kung paano ito posible. Gamit ang kanyang kakayahan sa mata ng mundo, natuklasan ni Amelia na ang pusa ay isang nagbabagong anyo kaya siya nakapag-transform bilang isang dragon. Ngayon ay naiintindihan na niya dahil ang isang tunay na dragon ay mas matibay kaysa sa pusa. Nabibighani si Akira kung gaano kadali magamit ni Amelia ang kanyang mata sa mundo at tinanong niya kung bakit hindi niya ito ginagamit mismo. Naalala niya kung paano halos hatiin ang kanyang utak noong huling beses na sinubukan niyang gamitin ang kasanayan at naniniwala siyang dahil ito sa mababa niyang antas para magamit ito ng maayos. Gayunpaman, naniniwala si Amelia na tinatanggihan ni Akira ang kasanayan kaya siya nagkakaroon ng problema dito. Sa pagkakataong iyon, nagising ang itim na pusa at nagsimula ng magsalita. Nadismaya siya na natalo siya ng isang tao at isang elf kahit na naging dragon siya para lang sa laro. Nabigla si Akira nang marinig ang pagsasalita ng halimaw na pusa at nasaktan siya sa reaksyon nito. Sinasabi niya na huwag niya siyang ikumpara sa mga mababang antas na halimaw na pinapalakas lang ng instinct dahil siya ay isang nilalang na may mataas na katalinuhan na nilikha mismo ng demonyong Panginoon. Sisigat ni Akira na wala na itong pinagkaiba dahil pagkatapos ng huling suntok, hindi na makakalaban pa ang pusa. Ang itim na pusa ay hindi alintana ang kamatayan, ngunit may mensahe siya kay Akira bago siya mamatay. Tumayo siya at nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura, sinasabi kay Akira na naghihintay sa kanya ang demonyong Panginoon sa kanyang kastilyo na nasa malalim na bahagi ng kontinente ng mga demonyo sa bulkan. Nagdududa si Akira sa mensahe na iyon at tinanong niya kung paano nalalaman ng Demon Lord ang tungkol sa kanya at bakit niya nais na pumunta siya sa kanyang kastilyo. Sinasabi ng itim na pusa na ang Demon Lord ay isang nilalang na lampas sa kanyang pangunawa, kaya hindi niya masabi pa ang iba at pagkatapos ay humihiga sa lupa, sinasabi kay Akira na patayin siya, ngunit tumanggi si Akira. Inutusan siya ng pusa na tumigil na sa pagpapanggap na astig dahil itinuturing ng mga tao na kaaway nila ang lahat ng demonyo at halimaw, kaya makatwira na siyang patayin na niya ito. Hindi siya sang-ayon sa kanya dahil para kay Akira, ang tunay na kalaban ay ang hari at hindi siya naniniwala sa kanyang mga salita na ang mga demonyo ay kanilang mga kalaban. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Amelia na hindi magbubukas ang pinto ng kwarto ng boss maliban kung papatayin nila ang boss o papatayin sila nito. Sa masang-ayon ng itim na pusa sa kanya, tinatanong si Akira kung plano niyang magutom dito hanggang mamatay. Tinanong niya kung bakit ayaw niyang patayin siya at ang sagot niya ay simple ngunit nakakagulat. Sinasabi niya na siya ay tao ng pusa at hindi tulad ng ibang mga halimaw, nakakausap siya ng itim na pusa. Naniniwala siya na may butas na pwedeng paglabasan nila mula sa kwarto ng boss nang hindi pinapatay ang pusa at naaalala ni Amelia na may ibang paraan upang magawa ito. Sasabihin niya na kung makikipag-ugnayan si Akira sa itim na pusa at tatanggapin siya bilang kanyang kakampi, hihinto siyang ma-recognize bilang isang boss monster at magbubukas ang pinto. Tumatawa ang itim na pusa sa ideya, sinabing tanging isang bihasang mago na may mahusay na kontrol sa mana ang makakagawa ng ritual at wala si Akira yun. Hindi siya sang-ayon sa kanya at ibinunyag na nalampasan na nito ang limitasyon na kailangan para magawa ang ritual. Pinapaalala niya sa itim na pusa na inalis ni Akira ang kanyang mana mula sa kanyang katawan para guluhin siya kanina na isang bagay na nagawa lang ng unang bayani noon. Naniniwala si Amelia na magagawa ni Akira ang ritual pero hindi siya sigurado kung magtatagumpay siya. Tinanong niya siya kung ano ang mangyayari kung mabibigo siya at sumagot ang itim na pusa na isa sa kanila ang mamamatay at sa pinakamasama, pareho silang maaaring mawalan ng buhay. Akira handang isugal ang panganib na iyon at hindi maintindihan ng itim na pusa kung bakit niya gagawin iyon. Sabi niya na ituloy lang niya dahil wala siyang pakialam kung mamatay siya, kaya nagalit si Akira sa paraan niya ng pagiging walang pakialam sa buhay o kamatayan. Sasagutin ng itim na pusa na hindi na siya masaya pang mabuhay pa at magpapasya si Akira na kausapin siya ng mas maayos sa ibang pagkakataon. Tinanong niya si Amelia kung paano isasagawa ang ritual at ipinakita niya na ang unang hakbang ay bigyan ng bagong pangalan ng pusa. Pinangalanan niya itong Night dahil sa kanyang magandang balahibo na paalala sa kanya ng kalangitan sa gabi. Hindi tumutugon ang pusa sa pangalan at saka ipinagpatuloy ni Akira ang susunod na hakbang, ang pagdadala ng mana sa paa nito. Pinapaalalahanan siya ni Amelia na walang pagbabalik kapag nagsimula na siyang magbuhos ng mana at kung hindi niya makokontrol ang pusa, maaaring mawala ang kanyang buhay. Kampante si Akira na magtatagumpay siya at habang sinisimulan niyang ibuhos ang kanyang mana sa paa ng pusa, nararamdaman niya ang isang malakas na alon na sumisid sa kanya. Napagtanto niya na ito ang nasa loob ng pusa, ngunit bigla siyang nadarama na nahuhulog siya papunta sa isang nagliliyab na lungsod. Nababalisa si Akira nang makita niya ang nakakatakot na tanawin at napansin niya si Night na walang habas na nagwawala sa lungsod, pinapatay ang sinumang makakatakas. Sinusubukan niyang pigilan si Night ngunit tinatamaan siya nito gamit ang kanyang madilim na mana na nagdudulot ng malubhang pinsala. Habang bumangon si Akira, sinabihan siya ni Night na huwag mag-atubili at patayin siya dahil iyon lang ang tanging paraan para makalabas siya dito ng buhay. Akira pa rin hindi magawang atakihin ng pusa kaya muling nagsimula si Night na umatake, tinatamaan siya ng kanyang makapangyarihang mga kuko.
Ang pinsalang natamo ni Akira sa mundo ng panaginip ay nagsimulang makaapekto sa kanyang katawan sa totoong buhay, at sa wakas ay nagpasya siyang labanan na. Isusubo niya ang kanyang kutsilyo kay Knight na madali itong naitataboy, at saka nagsimula siyang magpuno ng kanyang madilim na lakas upang tapusin agad ang laban. Tumama si Akira sa kanya, pero sa halip na umatake, hinahayaan niyang maipit siya ng mga kuko ni Knight. Naguguluhan ng itim na pusa sa kanyang ginawa at nagtatanong kung ano ba talaga ang kanyang sinubukan. Sabi ni Akira na ayaw niyang patayin siya, at alam niya na ayaw din ni Knight na pumatay ng kahit sino. Kinzo na siya ay isang halimaw, at kahit na matalino siya, patuloy siyang sinasabi ng kanyang instinct na patayin ang sino mang nasa kanyang daan. Alam ni Akira na pagod na si Knight sa pamatay, kaya sinasabi niya na hindi na niya kailangang labanan ng kanyang instinct mag-isa. Hinawakan niya ang kanyang mga kuko, nangangakong aalagaan siya at titiyakin na hindi na niya kailangang gawin pa ito muli. Dahan-dahang nagsisimula ng mawala ang mundo ng panaginip, at habang nagtitiwala si Knight sa kanya, naging isang normal na pusa siya at nakahanap ng kapanatagan sa mga bisig ni Akira. Pumapasok ang araw sa mundo ng panaginip, nagiging isang refleksyon ng kapayapaan na nararanasan ni Knight sa mga bisig ni Akira. Sa ganito, bumabalik si Akira mula sa mundo ng panaginip, at sa sandaling napagtanto niyang naging epektibo ang ritual ng kasunduan, hinahawakan niya si Knight upang kumpirmahin ito. Isang gintong marka ang lumitaw sa likod ng kanyang kamay, at pagkatapos ang pulang marka sa noo ni Knight ay naging gintong din. Ipinaliwanag ni Amelia na ito ang marka ng matagumpay na kasunduan, at ngayon ang kaluluwa ni Akira ay nakatali na sa pusa. Gising na rin si Knight at nagsabi na ngayon ay curious siya kung hanggang saan ang mararating ni Akira. Tinatanggap niya ito bilang kanyang master at ipinapangako ang kanyang buhay sa paglilingkod niya. Pagkatapos yun, ipinakilala ni Amelia ang sarili niya sa kanya, at tumugon si Knight na bilang kasama ng kanyang master, iginagalang din niya siya. Biglang lumitaw ang isang bilog na mahika sa sahig na nagsasabi na natalo na ang boss, ngunit parang nawala sa sariling mundo si Akira. Sabi niya na gusto na niyang umakyat sa susunod na palapag, pero may sugat si Knight. Sabi ni Knight na mananatiling bukas ang pinto hanggang gamitin nila ito, kaya hindi kailangang magmadali. Nagpasya siyang magpahinga muna upang makarecover, at iminungkahi ni Amelia na gamitin nila ang oras na ito upang mas makilala pa ang isa't isa. Kagad na sumasang-ayon si Knight sa kanya, at bahagyang nagulat si Akira sa bilis ng pagbabago ng kanyang personalidad. Sa kabilang banda, narating ni Sato at ng kanyang grupo ang bansa na itinatag ng isang bayani na tinawag mula sa Earth tulad nila, at namangha sila nang makita na ang bansa ay kamukha ng makasaysayang Japan. Lahat ng narito ay pakiramdam ay pamilyar, at nagsimula silang mag-relax bago pag-usapan ang kanilang plano sa hinaharap. Sato sabi niya na ang unang dapat nilang alalahanin ay ang kanilang pondo dahil isang buwan na lang sila bago mawalan ng pera at matuluyan. Isang lalaki ang nagre-rekomenda na maging isang adventurer dahil ito ang pinakamahusay na trabaho para sa kanila, at pumayag si Sato. Pagkatapos ay tinutukan niya ang susunod na paksa, ang pangangalap ng impormasyon. Hinahayaan niya na humanap sila ng isang tao na maraming alam tungkol sa mundong ito at maghanap din ng mga aklat na may mahahalagang impormasyon. Isang batang kasing laki niya, umaasang may makikita silang aklat na makapagsasabi kung paano makabalik sa Earth. Ngunit naniniwala si Sato na ang paglupig sa Demon Lord ang kanilang pinakamainam na paraan upang magawa yon. Sa tingin niya, tanging ang hari at ang prinsesa lang ang maaaring makaalam kung paano sila makakabalik, at kahit na sila ay masama at baluktot, kailangan nilang mapalamang sa pamamagitan ng pagkatalo sa Demon Lord. Sinasabi niya na kapag may sapat na silang pondo at impormasyon, diretso na silang pupunta sa kontinenteng Demon, pero hindi sang-ayon si Asahi. Naniniwala siyang dapat silang magkaisa muli kasama si Akira bago pumunta sa kontinente ng Demon, dahil sinasabi ng kanyang pakiramdam na mas mabilis lumalakas si Akira kaysa sa iba, at tiyak na kailangan nila siya sa kanilang koponan. May ilan na sumasang-ayon kay Asahi habang ang iba ay naniniwalang siya ang pumatay kay Commander Seren. Nagsimula ang maliit na pagtatalo tungkol dito, ngunit pumagitna ang mga babae upang pag-ugnayin sila. Tinanong nila si Sato tungkol sa opinyon niya sa bagay na ito dahil bilang leader, siya ang magpapasya sa huli. Sato sumasang-ayon kay Asahi at naniniwala siyang mas malakas na si Akira kaysa sa kanila, pero nagdududa siya na kaya nilang makipagtulungan sa kanya. Sabi niya na ayaw ni Akira makisali sa ibang tao, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maalala kahit na magkaklase sila mula pa noong kindergarten. Lahat ay nagulat sa narinig ito, at kahit si Asahi ay sumang-ayon na hindi talaga si Akira ang tipo ng kasama sa koponan. Sato ay nagsasabi na ayon sa mga alamat, tanging ang banal na espada na hawak ng bayani ang makakapagpatumba sa Demon Lord, kaya kailangan niyang maging sapat na malakas para magampanan ang kanyang tungkulin. Naniniwala siya na kahit mahanap nila si Akira, hindi siya papayag na makipagtulungan sa kanila kung masyadong mahina ang mga ito, kaya't nagpasya siyang maghintay sa bansang ito habang nagsusumikap silang palakasin ang kanilang lakas. Sa kabilang banda, ikinwento ni Amelia kay Akira at sa Knight ang tungkol sa kanyang nakaraan. Pinalaya siya mula sa kanyang bansa ng sarili niyang kapatid, at ang kanyang mga tao ay walang sawang hanggang patayin siya. Pinwersa nila siya sa tabi ng bangin at ginamit niya ang kanyang mahika ng gravity para mahulog sa ilog sa ibaba na nagdala sa kanya sa kaligtasan. Ngunit siya ay sugatan at pagod, at isang itim na slime ang samantalahin ng kanyang kahinaan upang lunukin siya ng buo. Ang huli niyang naaalala ay nasa dungeon siya at si Akira ang nagligtas sa kanya. Naaawa si Akira sa kanya nang marinig ang kwento, ngunit nakakita ang Knight ng ilang butas.
Sinasabi niya na hindi kumakain ng tao ang mga slime at kahit na may isang kumain kay Amelia, matagal na sana siyang natunaw bago siya mailigtas. Hindi rin niya ito maintindihan pero nagpapasalamat siya sa slime na nagdala sa kanya kay Akira. Sinasabi ni Akira na dapat niyang bumalik at subukang ayusin ang bagay sa kanyang kapatid pero sumuko na si Amelia. Pakiramdam niya hindi niya kayang harapin ang kanyang kapatid pero sinasabi ni Akira na mag-aayos din ang lahat sa kabila nito dahil magpamilya sila. Sabi niya may kapatid din siya at kahit na palagi siyang bastos, mahal na mahal niya pa rin ito. Tinanong ni na Amelia at Knight kung nais niyang bumalik sa kanyang mundo upang makapiling ang kanyang pamilya at sinang-ayunan ni Akira, ngunit bago iyon, may iba pa siyang kailangang gawin. Nagsimula siyang magkwento tungkol kay Seren, ang taong nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa mundong ito, at nagngangalit ang galit niya habang iniisip ang mga pumatay sa kanya. Nangako siyang papatayin ng hari at prinsesa dahil sa pagpatay kay Seren, at ang kanyang likas na pagpatay ay nagpatindig ng balahibo kina Amelia at Knight sa takot. Niyakap ni Amelia ang kanyang pangalan na nagpabalik sa kanya sa kanyang marahas na galit. Kapag nakalma na siya, pareho nilang sinasabi kay Akira na alam nila ang pangalan ni Seren bilang siya ay isang kilalang komandante ng mga knight. Naiintindihan ni Akira na masyadong tense ang sitwasyon kaya inilabas niya ang kanyang guwantes at sa dami ng kanyang instinct bilang pusa, sinubukan ni Knight na hulihin ito. Masaya si Akira na epektibo ang trick na ginagamit niya sa mga palaboy sa paligid ng bahay niya pati na rin sa isang halimaw na pusa at gustong subukan din ito ni Amelia. Di nagtagal, nagsimula ng magyakapan sina Akira at Amelia kasama si Knight para maranasan ang malambot at makapal niyang balahibo. Sinasabi ni Knight kay Akira na magseryoso siya dahil nakatali ang kanilang mga kaluluwa at kung ang isa sa kanila ay mamatay, mamamatay din ang isa. Alam na ni Akira yon, pero masaya siya na may alaga siyang pusa dahil talaga niyang gusto ang mga pusa. Sinasabi ni Amelia na naiinggit siya sa kanya dahil mahilig din siya sa mga pusa. Pagkatapos nilang magpanggap, nagpa siya silang umalis sa dungeon. Tinanong ni Akira si Knight kung saan dadalhin sila ng magic circle ng teleportation, pero wala itong ideya tungkol dito. Sinasabi niya na iilan na lang sa mga demonyo ang nakakaalam ng sining ng paggawa ng mga magic circle, at nagpa siya si Akira na hanapin sila at paandarin ang mga ito kapag nakarating na siya sa kontinente ng mga demonyo. Bigla siyang naalala ni Amelia ang isang kwento tungkol sa maputlang asol ng mga magic circle na nagdadala sa mga tao sa lugar na kanilang minimithi, at kapag maraming tao ang pumasok dito, ito ay tumutugon lamang sa nais ng isang tao. Sinasabi ni Akira na maaaring magdulot ito ng problema sa kanila, ngunit tiniyak ni Amelia na gagawin niya ang kahit saan basta kasama siya. Hindi masyadong iniintindi ni Akira ang kanyang pahayag habang pumasok siya sa magic circle. Nagtataka siya kung maaari ba siyang makabalik sa kanyang pamilya, ngunit binabaliwala niya ang pag-iisip na iyon dahil mas nauuna ang kanyang paghihiganti. Sa pamamagitan nito, nag-activate ang magic circle at na-teleport ang grupo sa isang gubat kung saan makikita nila ang isang dambuhalang puno. Nabulagta si Amelia nang makita ang puno na kinikilala ni Knight bilang World Tree. Sinasabi niya na nasa kagubatan sila ng mga duwende, at kahit hindi makapaniwala si Amelia na napadpad sila dito, sa tingin ni Akira ay magandang lugar ito. Bigla na lang, isang duwende na nakatago sa puno ang nagpaputok ng pana kay Amelia, pero sa kabutihang palad, napansin ito ni Akira ng tama at naitulak siya palayo sa tinatamaan ng pana. Pagkatapos, umatake siya sa archer, tinataboy ang kanyang palaso gamit ang kanyang kutsilyo, at mabilis na pumunta sa likod nito. Dinadala niya ang archer sa lupa at tinukoy ni Amelia na si Liam ito. Sabi ni Liam na hindi niya inaasahang mahahanap ang traidor nang mag-imbestiga siya sa ilaw dito, at sinabihan si Amelia na tumakbo kung mahalaga sa kanya ang kanyang buhay. Pinabagsak ni Akira siya dahil hindi siya interesado sa kanyang maingay na pag-uusap, ngunit napagtanto niya na masyado siyang naantalaga dahil naubusan na sila ng paligid ng mga elf. Nandito si Kilika, ang kapatid ni Amelia, upang personal na pamunuan sila, at sinasabi niya kay Amelia na mamamatay na siya ngayon na kusang loob siyang bumalik sa bansa. Naaalala ni Amelia ang nakaraan ng maging perpekto ang lahat. Siya ang prinsesa ng korona ng kaharian ng mga duwende, at kasama ang kanyang nobyo na si Liam, binabantayan niya ang kanyang munting kapatid na si Kilika, na kanyang karangalan at kagalakan. Ngunit hindi nagtagal ang perpektong buhay na iyon para kay Amelia dahil biglang sinabi ni Liam na nais niyang kanselahin ang kanilang kasunduan. Nalungkot si Amelia sa nangyari, ngunit sinabi niya sa kanya na makipag-usap ito sa kanyang ama tungkol dito dahil siya ang nag-ayos ng kanilang kasal. Bigla ngang dumating si Kilika at sinabi kay Amelia na ayaw na niyang pakasalan si Liam dahil anak siya ni Blight. Ito ay nagsimula lamang sa mga kapighatian ni Amelia at pagkatapos ng insidenteng ito, pinangunahan ni Kilika ang mga sundalo upang hanapin siya. Lahat ay tinawag si Amelia na kriminal at sinubukang hulihin siya pero nakaligtas siya sa lahat at nakatagpo si Akira. Ngayon, nakakaramdam siya ng kaba habang nakatayo sa harap ng kanyang munting kapatid. Humihingi siya kay Kilika na huwag siyang atakihin at nangakong aalis siya agad ng bansa, ngunit walang balak si Kilika na palayain siya sa pagkakataong ito. Patuloy niyang pinagpapalaya si Nervious na Amelia hanggang sa tumayo si Akira at sinabing tumahimik siya sa hanggan niyang bibig. Sino ba siya at bakit siya tumutulong sa isang kriminal, at sinasabi ni Akira na siya lang ang kanyang palakaibigan na mamamatay tao na nakipagkaibigan sa kanyang kapatid ilang araw na ang nakalipas. Tinanong niya si Kilika kung ano ang eksaktong ginawa ni Amelia para tratuhin siyang parang kriminal at binaba niya ang takip sa braso upang ipakita ang pinsalang dulot ng lason dito.
Nagulat si Akira nang makita ito at sinasabi ni Kilika na binigay sa kanya ni Amelia ang isang laso na nakalagay bilang gamot-panggamot at ito ang kanyang krimen. Lahat ay nagsimula ng mamuhi kay Amelia dahil sa pagiging malupit na babae at siya ay bumubulong na talagang binigyan niya siya ng gamot pampagaling. Tinanong ni Kilika kung inaakusahan ba niya siya na sadyang saktan ng sarili para lang maparetangan siya at nanahimik si Amelia. Pagkatapos ay lumapit si Kilika kay Akira, nagpapasalamat sa kanya sa pagbabalik ng isang wanted na kriminal sa kanilang bansa at sa sandaling siya ay nakalapit na, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang ma-mesmerize siya. Na-late na si Amelia para ipaalam kay Akira tungkol dito dahil tapos na ang spell ni Kilika. Tiwala siya na nahulog na rin si Akira sa kanyang panlilinlang at naiwan si Amelia na walang makakatulong sa kanya. Biglang sumigaw si Amelia kay Kilika na bawiin ang kanyang mahika kay Akira at humingi ng paumanhin sa kanya dahil siya lang ang may karapatang magpasya kung ano ang nais niyang gawin. Nabigla si Kilika sa sinabi nito dahil hindi pa niya nakikita si Amelia na tumutol, ngunit biglang sinabihan ni Akira ang dalawang babae na mag-relax. Sabi niya na hindi naapektuhan ng mesmerize na kakayahan siya at natuwa si Amelia habang nagulat si Kilika. Sinasabi ng kabalyero na ang mga spell na pangontrol ng isipan ay hindi epektibo sa mga taong mas mataas ang antas kaysa sa nagcast nito at totoo ito para kina Kilika at Akira. Ang prinsesa ng mga elf ay tumatangging maniwala na may maaaring mas maging mas malakas sa kanya. Sasabihin ni Akira na tatanggapin niya na mas mahina siya kaysa sa kanya matapos nitong aminin na nilaso niya ang sarili upang isisi kay Amelia. Nainis si Kilika at utos niya sa mga sundalo na patayin si Akira na handang gamitin ang kanyang anino na mahika para pabagsakin silang lahat. Sa kabutihang palad, dumating ang hari sa oras na iyon at iniutos sa lahat ng sundalo na ibaba ang kanilang mga sandata. Nagulat si Kilika nang makita siya dahil akala niya ay nasa isang mahabang biyahe siya sa negosyo. Tinanong siya ng elf na hari kung ano ang nangyayari dito at sinabihan siya ng isang sundalo na ginahasa ni Amelia si Kilika. Ngunit pinutol niya ito at hiniling sa kanyang anak na sumagot sa tanong. Tumigil si Kilika habang sinasabi ng mga sundalong nasa ilalim niya na wala siyang ginawang mali. Agad na naisip ng hari na na-mesmerize niya si Kilika at inutusan siyang agad na bawiin ang spell. Ayaw niyang magsalita kaya sinasabi ng hari na paparusahan siya ni tatay niya mamaya dahil sa pagiging masamang bata. Pagkatapos ay lumipat siya kay Akira, humihingi ng paumanhin sa kanya para sa ginawa ni Kilika. Pagkatapos ay sinabihan niya si Akira na agad na umalis dahil hindi pinapayagan ng ibang lahi sa kaharian ng mga engkanto. Sinasabi ni Amelia sa hari na niligtas siya ni Akira mula sa panganib at tinulungan siyang makauwi pero wala siyang pakialam doon. Nagalit si Amelia sa kanya at sinabing sasama siya kay Akira sa ganitong kaso dahil ayaw niyang manatili sa makitid na bansa niya. Nabubuwisit ang hari nang marinig ito at sinabihan si Amelia na tigilan na ang akala na malaya siyang gawin ang lahat ng nais niya. Sinasabi niya na siya ang magiging hinaharap na pinuno ng kanilang kaharian at mananatili siya dito upang alagaan ito. Natatakot si Amelia pero sinasabi ni Akira sa kanyang ama na walang ibang may karapatang gumawa ng desisyon sa buhay niya at handa siyang makipaglaban sa sino mang magtatangkang agawin ang kanyang mga karapatan. Bigla namang bumalik sa kanyang katinoan si Liam at nang malaman na napaatras ni Akira ang isa sa kanilang mga pinakamahusay na mandirigma, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon. Hinamon niya si Akira sa isang laban na nakataya ang karapatan ni Amelia at pinili si Kilika bilang kanyang kinatawan. Akira tinanggap ang hamon at sinundan ng hari sa punong mundo kung saan gaganapin ang laban. Humingi si Amelia ng paumanhin sa pagdadala sa kanya sa gulo na ito pero sagot niya ay pinili niya itong gawin ng sarili. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa buong usapin ng anak ng Blight at ipinaliwanag ni Amelia na kapag ang isang anak mula sa kambal ay hindi kahawig ng kanilang mga magulang, tinatawag itong anak ng Blight na magdadala ng malaking kapahamakan sa kanilang bansa. Nagulat si Akira na sina Amelia at Kilika ay mga knight pero mas interesado si Knight sa kwento tungkol sa anak ng Blight na napatunayang isang alamat na maraming taon na ang nakalipas. Pinagtitibay ni Amelia na ganoon nga pero alam niya na marami pa rin ang gumagamit ng terminong iyon para sa kanya dahil hindi siya kamukha ng mga magulang niya. Malapit na nilang marating ang puno ng mundo at nagpasya si Akira na huwag itago ang kanyang presensya dahil nais niyang makamit ang patas na panalo. Sinasabihan siya ni Amelia na mag-ingat dahil si Kilika ang pinakamagaling na elven na espada. Sinasabi ni Akira na parang mataas ang pagtingin niya sa mapanuksong kapatid na babae niya sa kabila ng lahat ng nagawa nito at sinasabi ni Amelia na nakita niya ang pagsisikap na inilaan nito sa kanyang pagsasanay. Nang magsimula ang laban, hindi pa hinuhubad ni Akira ang kanyang espada at nang sabihin ni Kilika na ilabas niya ang espada niya, sinabihan niya ito na ayaw niyang mapatay siya nang di sinasadya. Iniisip ni Kilika na madali niyang mananalo at mababawi ang tiwala ng kanyang ama pero hindi man lang siya pinapansin ni Akira. Sa halip, nagpapasalamat siya kay Amelia dahil sa galit nito para sa kanya kanina at nagsimulang mapula ang kanyang mukha. Sa ganitong paraan, sinalubong ng hari ang simula ng laban at agad na umatake si Kilika kay Akira. Nagsimula siyang mag-swing ng kanyang espada ng tumpak ngunit mas mabilis siya kaysa sa kanya at madaling naiiwasan ng mga atake niya. Nakikita niya na siya ay talagang malakas at mabilis para sa isang elf ngunit hindi pa rin niya mapantayan ang kanyang kakayahan. Nakakalusot siya sa kanya at itinulak siya palayo ngunit may lihim na armas si Kilika. Binibighani niya ang kanyang espada gamit ang mahika ng hangin at pinapadala ang isang malakas na hangin papunta kay Akira, pinipilit siyang umatras.
Nakakaiwas siya sa kabila nito pero patuloy na pinipilit ni Kilika siyang itulak pabalik. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap siya ng pagkakataon na bumawi at tinulak si Kilika palabas ng kanyang mga paa at pag-angat niya, nasa likod na niya ito. Sabi ni Akira na sumuko na siya ngayon at hinihiling niya na magbati na sila ni Amelia dahil mahal pa rin niya ito. Tumanggi si Kilika, sinasabi na hindi niya kailanman mapapatawad ang kapatid na kinuha ang lahat sa kanya. Agad siyang nagsimula ng panibagong malakas na atake, itinulak si Akira pabalik ngunit naitaboy niya ang spell ng hangin sa gilid, tinamaan ang mga sundalong elf sa halip. Inutusan ni Akira ang kabalyero na protektahan si Amelia mula sa mga walang ingat na atake at siya ay nagbago sa mas malaking bersyon upang harangan ang mga atake ng hangin. Samantala, sumisigaw si Kilika na wala na siyang natitira dahil kinuha lahat ng bagay ng kapatid niya mula sa kanya. Naalala niya ang kanilang pagkabata nang sila ay napakalapit sa isa't isa, ngunit nang madiskubre na si Amelia ay isang medium na espiritu na kayang baguhin ang mundo ayon sa kanyang nais kapag nagising ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay nagsimulang tratuhin siya ng iba. Tumigil sila sa pagbibigay pansin kay Kilika at yun ang ikinagulo niya. Ngayon, gusto na niyang bawiin ang lahat mula kay Amelia na labis na nag-aalala sa kanya. Bigla, dumating si Liam na may nakabalot na bagay, hinihiling kay Amelia na iligtas si Kilika gamit ito. Ang nakabalot na bagay ay isang sanga ng banal na puno at sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, pinalaya ni Amelia ang lahat mula sa paglinlang ni Kilika. Nang makita niyang wala nang hawak si Kilika ngayon, nawawala ang katinoan niya at ginamit niya ang buong lakas niya para atakihin si Akira na naisip na kung iwasan niya, tatamaan si Amelia. Ginagamit niya ang anino na mahika upang labanan ang atake ng hangin ni Kilika, ngunit napagtanto niya na mas malakas siya at ang kanyang atake ay kakainin si Kilika ng buo sa ganitong takbo. Sa gitna ng init ng laban, nagpasya siyang i-redirect ang shadow magic sa kanyang sarili. Habang pumapalibot sa kanya ang mga anino, natatakot si Akira na siya ay masasaktan, ngunit sa kanyang gulat, napaliligiran siya ng isang madilim na aura sa halip. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari pero nagtutuloy pa rin siya, nakikipagbakbakan kay Kilika at napaatras siya sa laban. Nalungkot si Kilika na nawala na ang lahat ngunit sinabihan siya ni Akira na tumigil na sa pag-iyak dahil bulag siya sa mga taong tunay na nagbibigay pansin sa kanya. Bigla na lamang dumating si Amelia at Liam doon at sinabi ni Kilika na baka namali niya ang paghuhusga kay Liam kung nawala ang kanyang kakayahan sa pag-mesmerize sa kanya una. Sinasabi niya na pumunta agad si Liam kay Amelia pagkalaya niya pero sinubukan ipaliwanag ni Amelia na hindi siya kailanman na-impluwensyahan ng kanyang spell. Ayaw paniwalaan ni Kilika siya at tinatanong kung paano nila siya parurusahan sa kanyang mga kasalanan. Ngunit sabi ng kanyang ama na kung sino man ang karapat dapat parusahan, siya yon. Hindi maintindihan ni Kilika ang ibig niyang sabihin kaya binawi ng kanyang ama ang spell ng paglimot na ipinatupad niya sa kanya. Nagsimula siyang maalala muli mula sa kanyang pagkabata. Dati ay siyang nagsasanay ng husto para maging mas malakas at nagpa siya na pumasok kaysa mag-level up. Gayunpaman, pinayagan lamang siya ng kanyang ama na pumunta hanggang sa ikatlong palapag at hindi siya sigurado kung sapat na ito. Isang araw, isang kahina-hinalang babae ang nag-alok sa kanya ng tulong upang mabilis na lumakas. Binigyan niya siya ng isang magic item na maaaring magpatawag ng mas malalakas na halimaw na tutulong sa kanya na mabilis na mag-level up at walang masyadong pag-iisip na tinanggap ni Kilia ang ito. Ngunit nang ginamit niya ang mahiwagang bagay, lumitaw ang mga malalakas na orc sa harap niya at hindi niya nagawang manalo sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap. Nagpasya siyang tumakas na lamang, ngunit nang sundan siya ng mga orc palabas ng dungeon, nag-alala siya na maaaring mapahamak ang kanyang mga tao, kaya't nagpasya siyang harapin ang mga orc ng buong lakas. Sa oras na malalagay na siya sa alanganin, mabilis na rumisponde si Liam upang tulungan siya kasama ang mga sundalo, ngunit biglang lumitaw ang isang tusong goblin mula sa mga sanga at tinusok ang dibdib ni Liam gamit ang braso nito. Habang tumatawa ang mapagkakatiwalaang babae na naging matagumpay ang kanyang plano, labis na nasira si Kilika at kinailangan ng hari na gamitin ang kanyang mahika upang makalimutan niya ang lahat nito. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ni Amelia ang araw sa pamamagitan ng paggawa ng isang mahika upang buhayin muli si Liam at ang iba pang mga patay na sundalo. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan ng lahat na lumayo kay Kilika upang hindi aksidenteng maibunyag ang katotohanan sa kanya at inisip niya na hindi siya mahalaga dahil si Amelia ay isang medium ng espiritu. Sinasabi ng hari na nais niyang manalo si Kilika sa laban kay Akira at patunayan ang kanyang karapatan bilang isang prinsesa upang magkaroon siya ng sapat na kumpiyansa na harapin ang shock na mararamdaman niya kapag ibinalik niya ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, hindi niya nagawang manalo sa laban at kinailangan niyang ibalik ang mga alaala niya sa isang ganap na ibang paraan. Bigla siyang yumuko sa harap ni Kika, sinabing ayaw niyang mapahamak si Amelia kaya nagkunwari siyang nasa ilalim ng kanyang mahikal na kapangyarihan at tinulungan siyang ipatapon si Amelia. Hindi makapaniwala si Kilika kung paano nangyari yon at ipinahayag ng hari na isang dahon mula sa puno ng mundo ang pumasok sa katawan ni Liam noong siya ay binuhay, kaya't halos hindi siya maaapektuhan ng anumang masamang epekto. Humingi si Liam ng paumanhin sa hindi niya pagharap sa mga bagay ng tama upang maiwasan ang sakta ng sinuman at na-realize ni Kilika na siya ang mali mula pa noon. Inakusahan niya si Amelia sa lahat kahit na siya ang sanhi ng problema sa paligid niya.
Nagsimula siyang umiyak at magmura sa sarili, pero sinabihan siya ni Amelia na huwag gawin iyon dahil napakaganda niya. Nagkaroon ng emosyonal na pagkikita ang dalawang magkapatid at pagkatapos ay nagmadaling magpunta ang mga sundalo upang alamin ang kalagayan ni Kilika at gamutin ang kanyang mga sugat. Nabigla siya nang makita na kahit hindi siya kontrolado, nagmamalasakit pa rin ang lahat sa kanya. Kinabukasan ng gabi, nagdaos ang hari ng isang pagtanggap kay Akira dahil nanalo siya sa duel at pumayag siyang hayaan si Amelia ang magpasya tungkol sa kanyang kinabukasan. Pinipili niyang sumama kahit saan gustong pumunta ni Akira at ipinahayag niya na pupunta siya sa kontinente ng mga Beastman sa susunod dahil sinabi ni Knight na ito ang pinakamagandang lugar para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagkatapos ng pagtitipon, tinawag ni Amelia si Akira sa isang tahimik na lugar at hiniling na sabihin niya ang kanyang pangalan. Sumang-ayon siya at naramdaman niyang masaya siya nang tawagin niya ang kanyang pangalan. Nangako siya na hindi na sila kailanman maghihiwalay at napailing si Knight nang makita silang parang mga bata. Sa parehong oras, nasa isang barko ang mga kaklase ni Akira. Humingi ng paumanhin si Sato kay Asahi na hindi na nila kailangang maghintay pa kay Akira, ngunit naiintindihan niya ito dahil hindi na sana sila magiging mas malakas pa doon. Kaya't pupunta sila sa kontinente ng mga hayop upang sanayin ang kanilang kakayahan at makakuha ng mas magagandang armas. Di nagtagal, oras na para umalis sina Akira at Amelia mula sa kaharian ng mga elf at nagtipon-tipon ang lahat upang magpaalam sa kanila. Nakapag-ayos na sina Amelia at Kilika at sina Liam at Akira ay nagpaalala rin sa isa't isa na alagaan ang kanilang mga babae. Sinabi ng hari kay Akira na may ilang sundalo na sasama sa kanya hanggang sa hangganan ng kanilang bansa dahil kamakailan ay maraming mga pagdukot sa rehiyong iyon. Si Amelia ay niyayakap si Akira, sinasabi na siya ay sapat na malakas upang siya ay protektahan, ngunit hindi pa rin lubos na kumbinsido ang hari dahil labis siyang nag-aalala para sa kanyang anak na babae. Sasabihin ni Kilika na pupunta siya upang protektahan si Amelia sa halip na ang hari at gusto ni Liam na sumama sa kanya. Gusto rin ng iba pang mga sundalo na sumama, ngunit ayaw ni Akira ng karagdagang pasanin kaya tinanggihan niya silang lahat. Di naglaon, sina Akira at Amelia ay sumakay sa karwahe papunta sa hangganan habang patuloy na nagbabantay ang mga sundalo sa paligid nila. Tinanong ni Akira si Knight kung bakit siya nanatiling tahimik sa harap ng hari ng mga engkanto at sumagot siya na ayaw ng karamihan sa mga tao sa mga halimaw at nanatili siyang tahimik upang hindi magdulot ng gulo kay Akira. Tinanong ni Akira kung ang pagiging masyadong maamo ay hindi siya mapapahamak sa Demon King at sumang-ayon si Knight. Sabi niya na ang kanyang mga pakiramdam ay konektado pa rin sa Demon King kaya nakikita at naririnig niya ang lahat. Gayunpaman, hindi kontrolado ng Demon King ang kilos at katapatan ni Knight at ipinahayag niya na hindi siya magtataksil kay Akira. Tatanungin ni Akira kung ano ang gagawin niya sakaling makipaglaban siya sa Demon Lord at nagpa siya si Knight na huwag muna itong pag-isipan ngayon. Sabi niya na gusto lang ng Demon Lord na makita si Akira at iminungkahi ni Amelia na baka gusto niyang maging kaibigan niya talaga. Kabayani ay sumusuporta sa kanyang mungkahi, sinasabing ang galing ni Akira kahapon at sigurado siyang nakakuha iyon ng interes ng Demon Lord. Sabi niya na walang ibang makakagamit ng Shadow Magic maliban kay Akira, ngunit naglagay si Akira ng Shadow sa kanyang sarili. Sabi ni Akira na hindi ito kasing impressive nang iniisip nila nang biglang sumabog ang kanyang kakayahan sa pagtukoy ng panganib. Inutusan niya ang mga sundalo na ihinto ang karwahe at lumabas upang makita na naghihintay ang mga kidnappers na may dalang bihag. Babantaan nilang papatayin ang babae kung gagawin man nila Akira at ang grupo niya ang kahit anong hakbang at pagkatapos ay binibigyan sila ng tali para magtali-talian. Isa sa mga bandido ang nakilala si Amelia at nagsimula nitong isipin kung gaano kasaya ang kanilang boss kapag dinala nila ang prinsesang elf bilang alay. Habang abala ang mga tulisan dito, ginamit ni Akira ang kanyang kakayahan para itago ang kanyang presensya at pinabagsak ang mga tulisan bago pa sila makapalingon. Nang bumalik sa normal si Akira, nakahiga na ang mga tulisan sa lupa at sinabihan niya ang mga sundalo na atali sila. Samantala, pinapalaya ni Amelia ang bihag at tinatanong ni Akira ang mga tulisan. Tinanong niya tungkol sa kanilang boss na tinawag nilang Gram kanina, sinasabi ng isang sundalo na si Gram ay isang hari sa Urok, ang pinakamalaking bansa ng mga hayop na tao. Sabi ni Akira sa mga sundalo na dalhin na lang ang mga bandido pabalik sa kabisera dahil maaari na niyang ipagpatuloy ang biyahe mag-isa mula sa puntong ito. Sinasabi ng mga sundalo na may utos silang samahan siya hanggang sa Pantalan, ngunit nagawang kumbinsihin ni Akira na bumalik. Sa lalong madaling panahon, narating nila ang Pantalan at sumakay sa isang barko. Sasabihin ni Akira sa kanyang mga kaibigan na pagdating nila sa kontinente ng mga hayop, bibili siya ng magagandang armas at lalong aakyat ang kanyang antas. Nagulat si Amelia nang marinig na gusto pa rin niyang lumakas at sagot ni Akira na hindi siya mag-aatubiling gawin ang lahat para mapalias si Commander Seren. Sabi ng kabalyero na may dungeon sa bayan sa port sa kontinente ng mga hayop at doon siya maaaring mag-level up. Gayunpaman, aabutin sila ng ilang araw bago makarating doon at sa panahong iyon, dapat lang nilang mag-relax at mag-enjoy sa biyahe. Habang nagsisimula ang barko sa biyahe nito, natuwa si Amelia na muling gawin ang mga eksena mula sa Titanic. Sinasabi niya na gusto niyang gawin ng pose mula sa Titanic kasama siya, pero siya ay isang Sigma male na walang pakialam sa kanya. Sa halip, pinili niyang magbasa ng isang aklat na ibinigay sa kanya ng hari bilang pamamaalam na regalo. Sinisisi ni Amelia ang kanyang ama sa pagbibigay kay Akira niyo na nakakaabala sa kanya, ngunit wala siyang pakialam sa opinyon niya. Patuloy niyang binabasa ang mga libro habang sila ay naglalakbay at sa huli, narating nila ang kontinente ng mga hayop na tao.
Ang unang kanilang hinto ay ang bayan ng Or sa Pantalan at napansin ni Akira na tanging mga tao lang ang gumagawa ng trabaho dito. Hindi masyadong iniisip niya ito at nagpapatuloy sa kanyang lakad, ngunit tatlong maliit na kawatan ang pumwesto sa kanyang harapan. Sinasabi nila sa kanya na iwanan ng dalagang elf at tumakbo at ang kanilang ugali ay nagpapakita kay Akira na may diskriminasyon ng mga hayop laban sa mga tao. Nilalakad niya ang mga hayop na inaakalang hindi siya seryoso at agad na susugod para saktan siya, ngunit ginamit ni Akira ang kanyang anino na mahika upang itapon ang mga piraso ng dilim sa kanilang mga mata, pinagnanakaw ang kanilang paningin. Pagkatapos ay pumunta siya sa lungsod kung saan tila natatakot ang lahat kay Knight. Tinanong ni Amelia si Knight kung alam niya ang tungkol dito, at sumagot siya na may magandang dahilan ng mga tao sa kontinenteng ito kung bakit natatakot sila sa mga itim na pusa. Di nagtagal, nag-book si Akira at Amelia ng kwarto sa hotel at nagsalo-salo sa isang masarap na pagkain. Nagpa siya si Akira na matulog na at sinabihan siya ni Amelia na medyo malaki ang kanilang mga kama. Sabi niya na sapat na ang isang kama para sa kanilang dalawa at nagulat si Akira dahil hindi niya inaasahang magiging diretso siya nito. Nagtatakda si Knight na gumanap bilang wingman para kay Amelia at sinasabi niya kay Akira na siya ay lalabas para maglakad sa kalagitnaan ng gabi kaya gawin nila ang anumang nais nila. Ngayon ay naguguluhan na si Akira at masaya namang pumasok si Amelia sa shower para sa kanya. Ngunit nang lumabas siya mula sa shower, nakatulog na si Akira at ayaw niyang gisingin ito. Maingat niya siyang hinalikan sa pisngi at natutulog sa tabi niya. Pero lumalabas na nagkukunwari lang si Akira na tulog dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa dispo na babae. Kinabukasan, dumating si Knight sa tamang oras habang nagigising si Akira. Ilang segundo lang ay nagising na rin si Amelia at saka sinabihan ni Knight na magbihis na sila dahil malapit nang dumating ang isang bisita. Ang bisita ay isang goth na mang-uukit na tao na tinatawag na Crow na tinawag ni Knight upang tulungan si Akira. Malumanay na sumagot si Crow na hindi niya maaaring tanggihan ang tawag mula sa bangungot ng Alderia at Amelia at interesado siya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabilang banda, alam na ni Akira kung ano ang pinag-uusapan ni Crow kaya hindi na niya pinapaliwanag pa. Ipinakikilala niya ang sarili at agad na hiningi ng panday na makita ang kanyang sandata. Ipinapakita ni Akira ang espada na may maraming sira sa iba't ibang bahagi at agad na napapansin ni Crow kung saang dungeon niya ito ginamit batay sa mga pattern ng pinsala. Natuwa si Akira at nagtatanong kung maaari niya itong ayusin. Sinagot naman ng Goth Beastman na gagawin niya ito kapalit ng tamang halaga ng pera at hilaw na materyales. Tinatanggap ni Akira ang mga kondisyon at pagkatapos ay hiniling niya na maghanda din siya ng 20 pang mga panablang sandata. Nare-realize ni Crow na isang mamamatay tao si Akira, ngunit nararamdaman niyang hindi pa siya handa sa mental na aspeto na hawakan ang kanyang mga sandata nang hindi nasa Syra ang mga ito. Naiinis si Amelia nang marinig ito pero sinabihan ni Akira siyang mag-relax dahil tama si Crow. Sang-ayon si Knight na nagsasabing kahit na ngayon ay isang panday si Crow, noon ay kasapi siya ng pangkat ng mga bayani. Nagulat sina Akira at Amelia sa bagay na ito, ngunit ayaw ni Crow na balikan pa ang nakaraan. Ibinibigay niya kay Akira ang listahan ng mga hilaw na materyales na kailangan kasama ang halaga ng mga kailangang ayusin. Umalis siya niyon at sinasabi ni Knight kay Akira na kahit mayabang si Crow, siya ang pinakamagaling na panday sa buong kontinente. Naniniwala si Akira ngunit nagtatanong siya kung paano niya mabilis na makakalap ang kinakailangang halaga ng pera. Sinabihan siya ni Knight na pumasok sa dungeon at manghuli ng mga monster para dyan at maaari rin siyang makakuha ng mga hilaw na materyales habang ginagawa yon. Samantala, nagiging impatient si Amelia at bigla niyang sinabing pupunta siya kay Crow para makipag-usap tungkol sa isang bagay. Sinasabi niya kay Knight na samahan si Amelia habang siya ay nangangalap ng impormasyon at sinundan ni Amelia si Crow sa kanyang workshop at malamig nitong tinanong kung ano ang gusto niya. Sinasabi ni Amelia na nabigo ang grupo ng nakaraang bayani na talunin ang Demon Lord at tanging ang bayani at ang mga hayop ang nakabalik. Akala ni Crow na gusto niyang itanong tungkol sa elf na kasapi rin ng kanilang grupo pero hindi interesado si Amelia doon. Sa halip, nais niyang matutunan kung paano makipaglaban kay Crow dahil malinaw na siya ay sapat na malakas upang makatakas mula sa kastilyo ng Demon Lord. Agad niyang tinanggihan ang kanyang hiling, sinabing hindi na siya tatanggap pa ng mga disipulo. Nagulat si Amelia sa narinig niya at nagtatanong kung nagkaroon siya ng disipulo noon at sinasabi ni Crow na marami siyang naging disipulo ngunit walang nakapagtiis sa kanyang pagsasanay at alinman sa kanila ay nabibigo sa pangakong hindi siya tatakbo o susuko. Gusto niyang manatili kay Akira pero mas malakas siya kaysa sa kanya kaya nais niyang magporsige sa pagsasanay at maabot ang antas niya. Patuloy pa rin tumatanggi si Crow sa kanyang hiling at lumingon kay Knight, sinabing tinanggap niya lang ang hiling na ayusin ang mga armas ng kanyang master at wala nang iba. Sang-ayon si Knight dyan at sinasabi niya na hindi si Amelia ang kanyang amo kaya maaari niyang tanggihan ang mga kahilingan niya. Ngunit hindi siya masaya na tinatawag siyang bangungot ng adyoria ni Crow sa bawat pagkakataon. Sinasabi ni Crow na karapat-dapat lang siyang tawaging ganoon at hindi na mapigilan ni Amelia ang kanyang kuryosidad ngayon. Tinanong niya si Knight kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila at sinabi niya na 100 taon na ang nakalipas, ang adyoria ang pinakamayamang lungsod sa kontinente ng Beastfolk. Inutusan siya ng demonyong Panginoon na atakihin ito bilang ganti sa paglusob ng mga Beastfolk sa kanyang teritoryo.
Ang kanyang layunin ay makasakit lamang at takutin ang mga nasa kapangyarihan, ngunit nalampasan siya ng kanyang halimaw na instincts at sumabog siya, winawasak ng tuluyan ang lungsod. Noong araw na iyon, nakamit niya ang palayaw na bangungot ng Adyoria at mga itim na pusa, naging simbolo ng takot sa buong kontinente. Naramdaman ni Akira ang buong kwento dahil sa kanyang telepatikong koneksyon at ngayon ay nakikiramay siya kay Knight. Sa kabilang banda, sinabi ni Knight kay Amelia na dahil sa insidenteng iyon, sobra siyang na-shock mentally na pakiramdam niya ay walang silbi ng magpatuloy pang mabuhay. Gayunpaman, matapos makipagkita kay Akira, nakalimutan na niya ang kanyang nakapanghihiyang nakaraan at ngayon ay nais niyang mabuhay para sa kanyang bagong amo. Nang marinig iyon, tumawa si Crow, ngunit sinabing wala siyang sama ng loob kay Knight. Ipinaliwanag niya ang kwento na binabanggit ni Knight at sinabihan si Amelia na pagkatapos ng insidente, pumunta siya sa isang alaala upang magbigay galang sa mga biktima ng mga pag-atake ni Knight. Sa kabalintunaan, nandoon din si Knight at nagkakilala sila muli. Noong panahong iyon, sinabi ni Knight kay Claw na pwedeng siyang saktan kung gusto niyang maghiganti, ngunit hindi interesado ang Beastman. Inisip niya na ang Knight ay walang iba kundi kasangkapan ng Demon Lord at walang saysay na maghiganti sa kanya. Gayunpaman, hindi rin niya gustong maghiganti sa demonyong Panginoon dahil ang tunay niyang kalaban ay iba pa. Sinabi niya kay Knight na nakatira sa lungsod ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi siya namatay sa kanyang atake. Kasama siya sa mga nakaligtas at tumutulong sa pagliligtas ng mga nasugatan nang dumating si Graham, ang hari. Nagmadali siyang umalis sa bayan dahil natatakot siyang bumalik si Knight at handa na niyang sirain ang mga bumagsak na gusali upang makalakad. Hindi iniintindi ni Crow ang mga tao na nakulong doon, sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid, ngunit itinulak niya ito palayo at nagpatuloy na pasabugin ang lahat sa kanyang daraanan, pinapatay ang lahat sa paligid. Galit na galit si Crow at gustong maghiganti kay Graham pero pinigilan niya ang sarili dahil iniisip niyang ayaw niya ng kanyang mabait na kapatid na babae. Nang marinig ang kanyang kwento, tinawag ni Amelia siyang duwag dahil pakiramdam niya ginagamit niya ang kanyang kapatid bilang dahilan para takasan ang labanan. Naiinis siya dito, pero ipinakita niya na dati rin siyang ganoon, ngunit binigyan siya ni Akira ng kumpiyansa na harapin ang kanyang mga problema ng harapan. Crow ay hindi na makinig pa sa kanyang pagpapanggap at sinabihan niya itong umalis na. Sa kabilang banda, pumunta si Akira sa dungeon at natuklasan na limitado ang pasukan ayon sa ranggo ng adventurer, habang iniisip niyang magtago ng presensya para makalusot. Nagkaroon ng paglabas ng mga halimaw. Malalaking mga tendrils ng enerhiya ang sumabog mula sa gusali ng dungeon at lumabas ang mga makapangyarihang halimaw mula sa mga butas. Ang mga tendrils ng enerhiya ay sinusunog ang lahat sa kanilang daraanan at si Amelia, nakaka-rating lang mula sa bahay ni Crow, ginamit ang kanyang mahika ng grabidad upang pigilan sila. Sinasabihan niya si Knight na tulungan ng mga tao at siya ay agad na pumunta upang iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Habang pinananatili ni Amelia ang kontrol sa enerhiya, isang batang nakatapis ang pumasok doon sakay ng isang halimaw at sinabing ang kanyang mahika ay nagbabalik ng magagandang alaala. Naaalala ni Amelia siya bilang yabang na niloko si Kilika para palayain ng isang grupo ng mga orc na nagdulot ng insidente. Ipinakikilala niya ang sarili bilang si Orem at sinasabi kay Amelia na utos ng Demon Lord na huwag siyang patayin dahil siya ay may kakaibang mahika. Gayunpaman, pinapayagan siyang saktan siya ng sapat upang mapanatili siyang buhay. Nilalaro niya ang isang kakaibang plauta at pinapadala ang enerhiyang hibla upang palibutan siya, napapansin ni Amelia na may mga halimaw na naghihintay. Ngayon ay ganap na siyang nakulong at naisip na wala ng paraan para makaiwas sa atake ni Orem. Sa kabilang banda, abala si Akira sa pakikipaglaban sa mga halimaw nang makipag-ugnayan si Knight sa kanya, sinasabi na dinukot si Amelia ng isang demonyo na dinala siya sa dungeon. Agad na tumakbo si Akira papunta sa dungeon, ngunit sobrang dami ng mga monster sa daan at nakaharang din ang asul na enerhiya. Kinuha niya ang isang espada mula sa kamay ng patay na lalaki at nagsimulang maghanap ng mga monster, ngunit hindi iyon ang pinakamabilis na paraan. Biglang dumating si Knight at humingi ng paumanhin dahil hindi niya naprotektahan si Amelia, ngunit sinabihan siya ni Akira na wala nang pakialam ngayon. Sabi niya sa kanya na bumalik na siya dahil haharapin niya ng sabay-sabay ang lahat. Agad na lumipad palayo si Knight at saka inilabas ni Akira ang kanyang anino upang lusubin ang lahat ng mga halimaw at ang bughaw na enerhiya ng sabay-sabay. Nararamdaman niyang napupuno siya ng galit at iniisip na naging napakahalaga na sa kanya si Amelia kaya nararamdaman niya ang ganitong matinding emosyon. Nangako siyang ililigtas siya sa kahit anong paraan, ngunit nang matapos niyang lusubin ang lahat gamit ang kanyang shadow magic, nawalan siya ng malay matapos gumamit ng sobrang enerhiya. Nanunood si Knight ng lahat mula sa langit at pagkalaglag ni Akira, agad siyang tumakbo sa kanyang tabi. Nagtataka siya kung paano siya matutulungan nang biglang marinig niya ang boses ng sistema na nagsisilbi kay Akira. Sinasabi ng boses na nagamit ni Akira ang mas maraming mana kaysa kayang tiisin ng kanyang katawan kaya automatikong i-activate ang nakapagpapagaling na shadow magic upang siya ay gamutin. Mabilis na tinatakpan ng mga anino si Akira at saka nagsisimulang magliwanag ang kanyang katawan habang ginagamit ng shadow magic ang nakapong mana para ayusin ang kanyang katawan. Tanging nakatitig na lang si Knight sa nangyari ng may paghanga at gulat, hindi maunawaan ang nangyari. Pagkatapos ng isang araw, nagising si Akira nang biglaan at nagtatanong kay Knight nasaan siya ngayon. Ibinunyag ni Knight na dinala niya si Akira sa bahay ni Crow matapos siyang mapaurong at makita ang paglubog ng araw.
Tinanong ni Akira kung nakatulog siya ng 5 oras. Sinasabi ni Knight na nakatulog siya ng 1 araw at 5 oras na maintindihan dahil ginamit niya ng sobra ang mana niya. Sinasabi niya kay Akira na sa kabutihang palad, kusang nag-activate ang kanyang shadow magic at ginamo siya dahil kung hindi, malamang mamamatay siya. Tinanong niya kung ano talaga ang shadow magic at sinagot ni Akira na wala siyang ideya. Sabi niya, hindi na mahalaga ngayon dahil may mas malaking bagay na kailangang alalahanin. Agad siyang bumaba kung saan naghihintay si Crow. Nagpasalamat si Akira sa kanya sa pagpapahiram ng kama at humiling na isama na rin ito sa bayarin. Tinanong ni Crow kung saan siya pupunta at sinagot ni Akira na kailangan niyang iligtas si Amelia sa lalong madaling panahon. Sabi ng goth na panday na lampas na 1 araw at maaaring nadala na si Amelia sa kontinente ng mga demon. Sasabihin ni Akira na pasusukan niya ang kastilyo ng Demon Lord pero pinapayuhan siya ni Crow na magpakatino muna. Akira ay sumisigaw na siya ay kalmado pero nagmamadali lang at tinanong ni Crow kung paano niya masasabing kalmado siya kung nakakalimutan niya ang kanyang mga armas. Sinigaw ni Akira na wala siyang armas ngayon dahil pinapalitan pa ang mga ito pero sinabihan siya ni Crow na tingnan ang mesa. Pinuto niya ang espada ni Akira at ginawa nitong 2 maikling tibak dahil mas angkop ito para sa isang mamamatay tao. Pinagtuunan din niya ng pansin ang mga hilaw na materyales at gasto sa pagpapaayos nito dahil ito ay isang emergency, ngunit hiningi niya kay Akira na bayaran niya agad kapag kayanan niya. Tinitingnan ni Akira ang mga tibak at nagpapasalamat kay Crow na may dalang isa pang regalo para sa kanya. Ibinabato niya ang isang singsing sa kanya, sinasabing ang pangalawa o pangatlong bayani ang gumawa nito. May nakasulat na mga salita sa singsing na nagsasabing, mamumuno ako sa iyo saan man. Nagulat si Crow na nababasa ito ni Akira at sumagot siya na ito ay ang wika ng kanyang mundo. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng singsing at sinabi ni Crow na tinutulungan nito ang suot nito na mahanap ang kanilang hinahanap. Pagkarinig ni Akira nito, isinusuot niya ang singsing at pinapagana ang mga kapangyarihan nito. Ang singsing ay naglalabas ng laser pointer na nakatutok sa dungeon at sinasabi ni Crow kay Akira na maswerte siya na hindi pa nadadala ng mga demonyo si Amelia sa Demon Realm. Agad na isinusuot ni Akira ang kanyang kagamitan at tumatakbo papunta sa dungeon, nakasakay sa likod ni Knight na nagsasabing huwag siyang maging pasaway tulad noong nakaraang araw. Sang-ayon si Akira, sinasabi na hindi niya dapat minadali ang pagsugal ng buhay niya dahil maaaring namatay si Knight kasama niya. Sabi ni Knight na hindi siya nag-aalala para sa sarili niya at ayaw lang niyang masaktan si Akira. Samantala, si Amelia ay nasa loob ng dungeon, pagod at sugatan. Ang demonyong si Orem ay nakikipag-usap sa kanya ng masaya, sinasabi na maayos ang takbo ng mga bagay sa ngayon. Ibinunyag niya na may spell ang mga demonyo para kontrolin ang mga halimaw pero interesado siya kung paano ito nakakaapekto sa mga tao at iba pang uri. Pinapadala niya ang isang lumilipad na centipede kay Amelia, sinasabi na salamat sa kanya, natuklasan niya na ang kanyang espesyal na spell ay hindi makokontrol ang mga duwende, pero kaya nitong pabagalin sila. Inilalaban niya ang kanyang lakas upang itanong sa kanya kung bakit siya niya pinananatili sa bilangguan. Sagot ni Orem na tanging mga demonyo na nasa 2nd antas o mas mataas pa ang kayang gumamit ng teleportation magic pero sa kasamaang palad, isa lamang siyang demonyo sa 3rd antas na hindi makakagawa yun. Kaya nga naghihintay siya na dumating ang kanyang boss dito at dalhin sila sa kontinente ng mga demonyo gamit ang kanyang salamangka ng teleportasyon. Hindi niya alam kung kailan darating ang kanyang boss pero hindi rin siya nagmamadali dahil nag-enjoy siya makipag-usap kay Amelia. Sinabi niya sa kanya na magtanong lang ng anumang nais niyang malaman at sasagutin niya ng tapat. Kumpiyansa siya na kahit pa si Akira ang dumating bago ang kanyang boss at sabihin kay Amelia ang lahat, hindi niya ito malalampasan. Pero sinisiguro niya na hindi siya masasaktan sa proseso dahil kailangan niyang dalhin siya sa Demon Lord sa pinakamagandang kalagayan. Sa parehong oras, hinahanap ni Akira si Amelia at patuloy na itinuturo ng singsing ang direksyon papunta sa dungeon. Nagpasya siyang magmadali nang dumating ang isang wizard na nakatago ang mukha na humihiling sa kanya na tuparin ang hiling nito. Naalala ni Akira siya bilang isang stalker na sumusunod sa kanila at nang hilingin ng mabalahibong wizard na isama siya para mailigtas si Amelia, niyakap niya siya sa kwelyo. Sabi niya sa babae na ipakita kung paano niya nalaman tungkol kay Amelia at kung nakikita niya itong mapanganib, papatayin niya ito agad. Sinasabi niya sa kanya na gamit niya ang skill na scent tracker at ginamit niya ito para sundan si Amelia hanggang sa mawala ito sa loob ng dungeon. Ginamit din niya ang kasanayan upang malaman na papunta si Akira sa dungeon at ngayon ay nais niyang tulungan siya. Maaaring mapatunayan ni Knight na hindi nagsisinungaling ang babae kaya binaba ni Akira siya at tinanong kung bakit gusto niyang sumama sa kanya. Una niyang ipinakilala ang sarili bilang Leia, ang unang prinsesa ng bansa ng mga hayop sa Europe. May impormasyon siyang nakuha na target ng Demon Lord si Amelia kaya pumunta siya dito para ipaalam ito kay Amelia at kay Akira. Pero inisip niya na hindi maniniwala si Akira sa isang estranghero nang walang patunay, kaya nagpasya siyang sundan siya hanggang sa umatake ang mga demonyo kahapon. Hindi pa rin siya ganap na nagtitiwala sa kanya, kaya ginamit ni Akira ang kanyang kasanayan na paningin sa mundo sa kanya at natuklasan na totoo ang kanyang sinasabi. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kasanayan na barrier ng espiritu at nagpanik si Leia. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, ngunit sinabihan siya ni Akira na sagutin na lang ang tanong niya. Sinasabi niya na ang mga karaniwang barrier ay pwedeng gamitin para ayusin ang mga espasyo, pero ang kanyang spirit barrier ay pwedeng ilapat sa mga gumagalaw na target.
Tinanong ni Akira kung magagamit niya ito sa mga tao rin at sumang-ayon si Leia. Sabi niya kay Akira na magiging malaking tulong ang kakayahan niya sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang Demon Lord ay naghahanap ng magic ng muling pagkabuhay ni Amelia at hindi nila maaaring hayaan siyang makuha ito. Nagulat si Akira sa balitang ito at agad na sumakay sa likod ni Knight, sinabihan si Leia na sumakay na rin. Knight tinanong kung sigurado siyang mapagkakatiwalaan nila ang babae at sinagot ni Akira na kailangan nila ang kanyang kapangyarihan para mailigtas si Amelia at wala na silang ibang pagpipilian sa ngayon. Sa kabilang banda, nalaman din ni Amelia ang plano ng Demon Lord at labis siyang nagulat dito. Tinanong niya si Orem kung bakit gugustuhin ng Demon Lord ang kanyang resurrection magic kapag halos walang kamatayan ng mga demonyo at sobrang hirap silang patayin. Sang-ayon si Orem sa kanya dahil hindi niya nakikita ang halaga sa magic ng muling pagkabuhay. Sinasabi niya na hindi ito maaaring gamitin kung matagal nang patay ang target at mayroon pang matagal na cooldown bukod pa doon. Paano niya nalalaman ang ganito kalalim ang kaalaman tungkol dito? Tanong ni Amelia at sinasabi ni Orem na alam lang niya ito. Sinasabi niya na kapag namatay si Akira sa kanyang kamay sa lalong madaling panahon, hindi niya ito mailigtas gamit ang kanyang spell na muling pagkabuhay dahil kakagamit lang niya nito sa sarili niya. Masaya niyang pinag-uusapan kung gaano kakaiyak si Amelia kapag nakita niyang namatay si Akira at umaasa siyang mas marami pa ang luha niya kaysa kay Kilika nang mamatay si Liam dahil sa kanya. Sa kabilang banda, nasa daan pa rin si Akira papunta sa dungeon. Pakiramdam niya ay nakita na niya si Leia noon nung siya ay bagong naipatawag at tinatanong niya siya kung ano ang ginagawa niya doon. Sinimula ni Leia ang kanyang kwento mula sa simula, sinasabi na dati siyang isang ordinaryong dalagang taga-baryo, ngunit isang araw isang itim na slime ang lumitaw doon at nilamon ang kanyang pamilya at ang kanilang baryo. Tiyak siyang may nagbago sa slime na iyon gamit ang bawal na mahika at pinalaya ito sa kanyang nayon at ngayon ay nasa misyon siyang hanapin sila. Naisip ni Akira na ang slime na sumaklat kay Amelia ay dapat pareho rin. Nang ipahayag ni Leia na siya lang ang nakaligtas sa kanilang baryo, inampon siya ng royal family dahil sa kanyang bihirang kakayahan at naging prinsesa siya. Gamit niya ang kanyang kapangyarihan para pag-aralan ang insidente at natuklasan niyang may kaugnayan ito sa bansang nagpasauman kina Akira at iba pa. Sabi niya na maraming tao at hayop na nawawala kamakailan lang at ginamit bilang sakripisyo sa ritual ng pagtawag. Sigurado si Leia na kabilang sa mga sakripisyo ang kanyang nawawalang pamilya at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang tingnan ng mabuti ang bayani na inalay ang kanilang mga buhay. Sabi ni Akira na isa rin siya sa mga taong tinawag mula sa ibang mundo, pero wala siyang sama ng loob kay Leia. Iniibig lamang niya ang hari at ang prinsesa na nasa likod nito at ipinapakita ni Akira na may matinding sama siya ng loob sa kanila. Tinatanggihan niyang paniwalaan na tinawag sila ng hari para labanan ang pagsalakay ng Demon Lord at sinasabi ni Knight na tama siya. Sinasabi niya na hindi sinubukan ng mga demonyo na salakayin ng ibang bansa sa nakalipas na siglo at lahat ay nagkakaroon lang ng maling akala na sila ay isang masamang lahi na nais lang ng karahasan. Sa sandaling iyon, narating nila ang pasukan ng dungeon at pagpasok nila, sinabihan ni Knight si Akira na kailangan nilang pabagsakin ng isang tiyak na bilang ng mga halimaw upang malinis ang bawat palapag. Ito ang batas na itinakda ng unang Demon Lord na lumikha ng lahat ng mga dungeon at walang paraan upang lampasan ito. Sasabihin ni Akira na kung gagawin ito ng normal, aabutin ito ng maraming oras, kaya gagamit siya ng Anino Magic para mapabilis ito. Sasabi ni Knight na mapapagod na sila bago pa man nila marating ang demonyo sa ganitong paraan, pero sinasabi ni Akira na wala na silang ibang pagpipilian. Sabi ng kabalyero na may isa pa siyang paraan para harapin ang sitwasyon. Plano niyang alagaan ang mga maliliit na halimaw habang si Akira ay mag-iingat ng lakas para sa malaking laban. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung mananatili siyang kontrolado kapag nasanay na siya sa laban. Natakot siyang baka mapinsala niya ang kanyang master kung siya ay magwawala, ngunit tiniyak ni Akira na sisiguraduhin niyang hindi mangyayari iyon. Hiningi niya kay Knight na tulungan siya at agad siyang nagbago sa kanyang 3 ulo na anyo, nililinis ang mga hukbo ng mga halimaw gamit ang kanyang apoy habang tumatakbo sa mga pasilyo ng dungeon. Nagsisimula siyang mawala ng kontrol at bumabangga sa mga pader. Sinasabihan siya ni Akira na kontrolin ang sarili niya at naririnig niya ang boses ni Akira na para bang siya ay naglalangoy sa isang malawak na dagat. Mas lalo siyang gamaan ng pakiramdam nang marinig ang boses ni Akira at hiniling niya sa kanya na ipagpatuloy ang pagtawag sa kanyang pangalan dahil makakatulong iyon upang mapanatili niya ang kontrol sa sarili. Sa tingin ni Akira ay medyo kainahinala iyon pero pumayag siya at patuloy na nakikipag-usap kay Knight para mapanatili niyang kontrol ang sarili niya. Habang bumababa sila sa dungeon, tinanong ni Akira si Knight kung bakit galit ang ibang uri sa mga demonyo. Ibinunyag ni Knight na ito ay dahil sa unang Demon Lord. Medyo mainit siya dahil pinilit siya ng ibang lahi na pumunta sa walang buhay na kontinente at sinalakay ang kanilang mga bansa. Dahil dito, naging simbolo siya ng sukdulang kasamaan at naniniwala ang mga tao na tanging ang bayani lang ang makakapigil sa isang taong kasing delikado niya. Ang kabalyero ay patuloy na nagwawalis sa harap niya ng mga halimaw habang sinasabi kay Akira na karamihan sa mga puno ng Diablo ay hindi pa sumubok na umatake sa tao, pero ilang henerasyon na ang nakalipas, isang hanggal na gustong magpasikat ang pumatay sa asawa ng puno ng Diablo. Ang Demon Lord ay isang medyo chill na tao na mahal ang kanyang pamilya, ngunit nang mawala ang kanyang asawa, naging isang banta siya.
Naaawa si Akira sa kawawang lalaki pero iniisip niya na kung talagang utusan niya ang kanyang mga tauhan na kidnapin si Emilia, babayaran niya ito. Walang problema ang kabalyero dyan pero sinasabi niya kay Akira na alalahanin na hindi lahat ng demonyo ay pare-pareho. May ilan na talagang malupit at gustong durugin ang lahat ng ibang lahi, ngunit may iba namang nagnanais makamit ang kapayapaan sa lahat ng uri ng nilalang sa planeta. Sasabihin ni Akira na aalalahanan niya iyon at pagkatapos niyon, mararating nila ang kwarto kung saan nakakulong si Emilia. Agad na sinasabi ni Akira sa demonyo na babawiin niya si Emilia at iniutos kay Leia na maglagay ng barrier sa kanya. Samantala, bumabalik si Knight sa kanyang pangunahing anyo at sinasabi ni Orem na humanga siya sa kanang kamay ng Demon Lord na mabilis na nakadala dito ng assassin. Hindi siya pinapansin ni Knight at humihingi ng paumanhin kay Akira dahil hindi na siya makakatulong sa kanya sa ngayon. Kahit si Emilia ay humingi ng paumanhin sa kanya sa pagdadala nito sa gulo na ito at sinabihan ni Akira silang dalawa na mag-relax. Sinabi niya kay Emilia na hindi niya papayagang may makuha sa kanya at itinuturo ang kanyang mga balisong. Sinusumpa rin ni Orem ang kanyang mga sandata, sinasabing talo siya sa laban na ito at sa kanyang buhay. Pinapaalala ni Knight na utos ng Demon Lord na dalhin si Akira sa kanya, ngunit sagot ni Orem na ang tanging utos niya ay buhay na maibalik si Emilia. Sinabihan siyang patayin si Akira kung susubukan itong pigilan siya at hindi makapaniwala si Knight na magbabago ang isip ng Demon Lord tulad nito. Habang abala sila sa pag-uusap, biglang sumugod si Akira sa likod ni Orem at umatake. Madaling naipagtanggol ng demonyo ang kanyang sipa at tumugon sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanyang sibat at pag-ukit sa kanyang binti. Patuloy na walang awa si Akira sa pag-atake, ngunit walang isang salpok niya ang nakakalusot sa depensa ni Orem na tinitingnan ng laban bilang isang biro. Nakapagpapinsala siya kay Akira ng paulit-ulit ngunit nagpasya siyang tapusin agad ang laban dahil hindi ito kasing saya ng inaasahan niya. Sasabihin ni Akira na siya ang magwawakas ng laban at pinapagana niya ang kanyang shadow magic. Ang mga anino ay pumupunta sa mga lugar kung saan dumaloy ang kanyang dugo at ginamit ni Akira ang isang espesyal na kakayahan upang magpatawag ng mga anino na hayop gamit ang kanyang dugo. Lahat ay nagulat nang makita ito at nahihirapan si Orem na harapin ang mga anino na hayop na sumasalakay sa kanya mula sa lahat ng panig. Habang abala siya sa pagharap sa mga anino na lobo, nilalakad ni Akira siya at sinaksak ang kanyang braso at binti, dahilan upang mapatombe niya ang kanyang sandata. Gayunpaman, sobrang pagod na rin si Akira ngayon at mas marami pang lihim si Orem sa kanyang bulsa. Pinatutugtog niya ang kanyang nakakatakot na plauta, tinatawag ang mga halimaw na kanyang utos upang labanan para sa kanya. Nababahala si Akira nang makita ito dahil naka-cooldown pa ang shadow magic niya at hindi niya alam kung paano siya poprotektahan. Sinasalubong ng mga halimaw ang kanilang huling sipa upang wasakin siya ng sabay-sabay, ngunit ginamit ni Leia ang lahat ng kanyang lakas upang makalikha ng malaking harang sa paligid ni Akira bago siya tuluyang mapagod. Unang sinisipsip ng barrier ang mga atake ng mga halimaw at nang subukan nilang lumipat sa pakikipaglaban ng mano-mano, nire-reflect nito ang kanilang mga atake pabalik sa kanila, pinaputok ang kanilang mga ulo ng malinis. Agad yun, nilalakad ni Amelia si Akira, sinasabi na makakagalaw na siya ngayon dahil napahina na si Orem. Nagtatago siya sa likod niya at sinasabi ni Orem na nadidismaya siya sa sarili niya. Itinuturo ni Akira ang kanyang balisong sa kanya, ngunit nag-aatubili sa pagtapos ng laban. Sinabihan siya ni Orem na magmadali, banibiro siya tungkol sa pagiging isang mamamatay tao na hindi pa nga mapatay ang walang laban niyang target. Habang nag-iisip si Akira kung paano niya mapapatay ang isang mukhang tao, nag-teleport ang boss ni Orem doon. Hindi siya masaya na natalo si Orem pero ngayon natatakot na si Akira at ang kanyang mga kaibigan dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang isang ikalawang antas na demonyo. Sabi ng kabalyero kay Akira na huwag makipaglaban sa ulo ng demonyo at pumayag siya, sinabing hindi siya gagawa ng mga mapanganib na hakbang. Samantala, nilalagay ng Nerd Demon si Orem sa isang mahiwagang bola at itinapon siya sa gilid, sinasabing magpahinga na siya dahil hindi na siya pwedeng makipaglaban ngayon. Pagkatapos ay nilalakad niya palapit kay Akira at gumamit ng isang spell na agad na sumire sa barrier sa paligid niya. Hindi makapaniwala si Leia na madaling napasok ang kanyang barrier, pero sinabihan siya ni Akira na manatili sa lupa dahil delikado ito. Sinabi sa kanya ng demonyo na mag-relax siya dahil hindi niya hinahanap si Leia. Sa halip, tinatamaan niya si Emilia gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan at pinapahina siya. Nagulat si Akira nang makita ito, ngunit sinasabi ng demonyo na pinatulog niya lang siya para mas madali siyang dalhin sa kastilyo ng Demon Lord. Galit na galit si Akira at binibigyan ng matinding titig ang demonyo, ngunit sa halip, tinutokso siya nito na umatake kung kaya niya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang galit, alam ni Akira na mapapahamak niya ang kanyang sarili at ang lahat kung susubukan niyang makipaglaban sa demonyo. Nais niyang iligtas si Emilia mula sa panganib, ngunit handa na rin ang demonyo. Agad niyang binato ng barrier magic ang lahat ng pintuan dahil alam niyang balak tumakas ni Akira. Nagtatanong ang kabalyero kay Akira kung ano ang balak niyang gawin ngayon at sinasabi niya na hindi siya makakipaglaban ng buong lakas ngayon dahil kakagamit lang niya ng kanyang anino na mahika. Nagtataka siya kung may paraan ba para makalabas sa mahirap na sitwasyong ito nang tanungin siya ng nerdy na demonyo kung ang pangalan niya ay nakasulat ayon sa bigkas nito. Naiisip ni Akira na tanging isang hapon lang ang makakapagtanong niyan at agad namang pinagtitibay ng demonyo ang kanyang mga pagdududa. Ibinunyag niya na siya rin ay tinawag sa mundong ito mula sa Earth kahit na sa ibang paraan kaysa kay Akira.
Ipinakikilala niya ang sarili bilang Mihiro at hindi maintindihan ni Akira kung paano maaaring nasa panig ng mga demonyo ang isang tao. Hindi na siya nag-abala na ibigay sa kanya ang mga sagot at idineklara niyang papatayin niya si Akira at dadalhin si Emilia kasama niya. Bumabaril siya ng isang kulog ng madilim na enerhiya papunta kay Akira na umiwas dito ngunit hindi niya napansin na nagbago ang direksyon ng enerhiya at tinamaan siya mula sa likod. Nakapwesto sa sulok, napipilitan si Akira na magmadali at umatake kay Mihiro na patuloy siyang tinutulak pabalik gamit ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay pinaputok niya ang ilang mapanganib na atake kay Akira na nag-activate ng kanyang anino na mahika upang takpan ang eksaktong bahagi ng kanyang katawan na tinarget ni Mihiro. Naiintindihan ni Mihiro na hindi magagamit ng maayos ni Akira ang kanyang huling galaw dahil kulang siya sa mana. Gusto niyang makipaglaban sa kanyang buong lakas, ngunit pinipili niyang unahin ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang handgereng makipaglaban. Pero bago siya makapag-atake, tumayo si Knight at sinabihan si Akira na nakapagpuno na siya ng kaunti sa kanyang mana dahil sa pahinga. Tinanong ni Mihiro kung tunay na nagbago na siya at tumugon si Knight na hindi na niya balak pang bumalik sa panig ng demonyong Panginoon kailanman. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Akira sa telepatiya, hinihiling na i-nullify nila ang kanilang kontrata dahil gagamit siya ng isang suicide attack para dalhin si Mihiro kasama niya. Gayunpaman, ayaw ni Akira na gawin ni Knight yon. Napapansin ni Mihiro na nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepatiya, ngunit tulad ng ibang kontrabida sa anime, pinapayagan niya silang tapusin ang kanilang plano bago muling makipaglaban. Sinasabi ni Akira kay Knight na hindi nila kayang manalo mag-isa pero kung pagsasamahin nila ang kanilang lakas, kaya nilang talunin si Mihiro. Nalaman ni Knight na hindi niya mapipilit si Akira na umatras kaya't nagpasya siyang tulungan siya hanggat kaya niya. Ginamit niya ang kanyang kakayahang magbago ng anyo at nagiging si Seren na nagpasabog kina Akira at Mihiro. Sinasabi ni Knight na ito lang ang anyo niya na kayang makipagsabayan kay Mihiro pero sinasabi rin niya kay Akira na hindi niya ito kayang panatilihin ng matagal at kailangan nilang tapusin ang laban agad. Agad na nilalabanan ni Mihiro sila, ngunit nakakaiwas sila at ginamit ni Knight ang kakayahan ni Seren upang magpatawag ng isang dambuhalang gintong martilyo. Gumagamit si Mihiro ng barrier na may elemento ng liwanag upang labanan ito, ngunit napansin ni Akira na dahil sa lahat ng liwanag na iyon, lumalaki at naging mas madilim ang mga anino. Binibigay niya kay Knight ang utos na atakihin siya at sinunod niya, ngunit nabasag ang gintong martilyo nang tumama ito sa barrier. Pagkatapos ay lumikha si Mihiro ng isang magic circle sa hangin upang magpaputok ng mga kidlat at naiiwasan ni Akira ang lahat bago gamitin ang shadow magic upang takpan ang kanyang katawan. Sa kanyang katawan na pinalakas ng anyo ng anino, sumugod siya sa kay Mihiro na nagsimulang mahirapan iwasan ang kanyang mga atake. Pagkatapos sirain ni Akira ang kanyang magic circle, nagpa siya si Mihiro na makipaglaban ng malapitan. Nakapagpuwersa siya na maitulak si Akira pabalik ngunit sumali si Knight sa laban. Patuloy niyang binubuwis si Mihiro pabalik gamit ang mga kasanayang kinuha niya kay Seren. Sumali rin si Akira sa laban at magkasama silang. Isinusok nila si Mihiro sa pader. Naisip ni Akira na kung buhay pa si Seren, makikipaglaban sila ng ganito rin. Naaalala niya ang nakaraan habang nakikipaglaban pero nagawang hiwain ang likod ni Mihiro at mapalapit sa kanya. Sabi ni Knight na magtatagal na ang pagbabago niya at sinasabi ni Akira na tapos na siya sa laban sa susunod na galaw. Gayunpaman, sinasabi ni Mihiro na hindi pa sila mananalo sa lalong madaling panahon. Handa nang patunayan ni Akira na mali siya nang biglang may isang kamay na tumusok sa kanyang dibdib. Lumiko siya at natuklasan na si Emilia ang siyang nanaga sa kanya sa ilalim ng kontrol ni Mihiro. Sa pag-alis ng kontrol, na-realize ni Emilia ang kanyang nagawa. Nanginginig siya nang makita ang kanyang mga kamay na puno ng dugo at habang bumabagsak si Shiro sa lupa, nawalan ng pag-asa ang lahat na makalabas ng ligtas sa dungeon. Patuloy na humihingi ng tawad si Emilia kay Akira habang bumabalik sa orihinal na anyo si Knight at tumatakbo papunta sa kanyang tabi. Sabi ni Akira kay Emilia na hindi niya kasalanan at sinabi niyang siguro ay dahil sa unang spell na tinamaan siya ni Mihiro. Sinasabi ni Mihiro na ang kanyang spell ay kayang gawing puppet ang sinuman at ilabas ang kanilang buong lakas. Nagpupumilit si Akira na manatiling gising at ipinapahayag na hindi pa siya pwedeng mamatay. Nangangakong dadalhin niya si Emilia sa kaligtasan kahit ano paman, ngunit palapit siya sa kamatayan sa bawat salitang binibitawan niya. Emilia at Knight ay sumigaw ng kanyang pangalan, ngunit huminga na ang huling hininga ni Akira at naging malamig at walang buhay ang kanyang mga mata. Gayunpaman, agad na nag-activate ang misteryosong sistema at sinimulang pagalingin ang mga sugat ni Akira gamit ang White Shadow Magic. Pinipili ni Mihiro na putulin ang paggaling, ngunit napigilan ang kanyang atake ng magic na White Shadow. Sa sandaling tapos na ang paggaling, biglang bumangon ang katawan ni Akira mag-isa at nag-activate ang sistema ng mode ng labanan para talunin si Mihiro. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyayari, ngunit nagpa siya si Mihiro na tapusin agad ang laban. Inaatake niya si Akira ng kanyang mga magic blades, ngunit ginamit ni Akira ang shadow magic upang makapagpabilis at agad na makapinsala sa kanya. Pagkatapos ay pinaputokan ni Mihiro ng ilang magic blades siya at pinipigilan ni Akira ang mga ito gamit ang shadow magic bago niya ito ikinakadena sa Demon na Nerd. Sa puntong ito, napagtanto ni Mihiro na may kumokontrol kay Akira at sinasabi sa kanya ng sistema na kanselahin ang spell na ipinataw kay Emilia at agad na umatras. Tinadanggihan ni Mihiro ang babala at idineklara na walang paraan na matatalo siya ng tao dahil ang mga demonyo ang pinakamalakas na uri.
Sinasabi ng sistema kay Mihiro na hindi laging ginagantimpalaan ang sipag pero minsan ay maaaring magbunga ito kaya hindi dapat sumuko nang hindi susubukan ang lahat. Hindi gusto ni Mihiro na turuan siya nito kaya't umatake siya kay Emilia na hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Biglang na-deactivate ang sistema ni Akira at dali-dali siyang tumakbo para iligtas si Emilia mula sa pagbagsak na atake. Gayunpaman, nakansela ang atake bago pa man siya tamaan, salamat kay Crow na dumating sa eksena noong oras na iyon. Nagulat si Mihiro nang makita siya dahil alam niyang higit 100 taon na si Crow at hindi siya mukhang ganoon katanda. Inamin ni Crow na hindi na siya nasa kanyang kasagsagan pero kaya pa rin niyang talunin siya. Nauunawaan ni Mihiro na hindi siya nagbibiro kaya nagkukunwari siyang umatras dahil ayaw niyang magtagal ang laban. Pinapayagan ni Crow siyang magpakitang gilas at hinahayaan siyang gumawa ng magic circle ng teleportasyon na magbabalik sa kanya sa kastilyo ng Demon Lord. Leo salamat kay Crow sa pagdating at sinabi na akala niya hindi siya darating pero sinasabi niya na nababato na siya sa kanyang pugon. Tinanong ni Akira kay Crow kung paano niya kilala ang parehong demonyo at ang Beastman na Goth, sinabihan siya nitong magpahinga muna bago magtanong. Agad na nawala ng malay si Akira pagkatapos niyon at nang magising siya, nakita niya si Emilia sa tabi niya habang nakaupo si Knight sa kanyang tiyan. Tinanong niya kung gaano siya katagal na walang malay at sinabi ni Knight na 3 araw siyang walang malay sa pagkakataong ito. Bigla namang pumasok si Crow sa kwarto at nagpasalamat si Akira sa kanya sa pagliligtas sa buhay ng lahat. Tinanong din niya tungkol kay Leo at sumagot si Crow na pinabalik niya ang prinsesa pabalik sa kabisera. Dahil dyan, tinawag niya ang ilang bisita at nagulat si Akira nang makita na sina Sato at Asahi kasama si Hill, ang deputy ni Seren. Tinanong niya kung paano sila nandito at sumagot si Hill na magkaibigan sila ni Crow tulad nina Trump at Clinton. Ipinaalam niya kay Akira na ang grupo ng bayani ay unti-unting umaangat ang antas at lumalakas at dumating sila sa kontinente ng mga hayop upang makakuha ng magagandang armas para sa kanila. Nagmukhang emosyonal si Asahi nang muling makita si Akira at sinabing matagal na siyang naghihintay na makipagkita sa kanya. Akira ay nag-iisip pa rin kung paano nila nalampasan ang spell ng brainwashing at ipinaliwanag ni Sato na ginamit ni Hill ang kanyang kasanayan para maputol ni Asahi ang ilang mga kristal. Ganito nila nalampasan ang brainwashing at nakalabas ng kabisera. Nagpasalamat si Sato kay Akira sa pagbabasag ng kanyang kristal at pagpapalaya sa kanya mula sa brainwashing. Naiinis siya na umalis si Akira sa kapital nang hindi nagsasabi sa kahit sino at sinabing dapat sana nakipag-usap siya sa kanya pagkatapos niyang mapagtanto na nasa tamang pag-iisip na siya. Sinasabi ni Akira na hindi pa panahon noon pero naniniwala siyang may kakayahan si Sato na magdala ng pagkakaisa sa lahat. Pagkatapos noon, nagdaos sila ng pulong at tinanong ni Akira si Hill kung ayos lang ba sa kanya na malayo siya sa kapital at sumagot ito na tinanggal siya ng hari at pinawalang sala ang kanilang orden ng mga kabalyero dahil naging sagabal ito sa kanyang mga plano. Agad na pinili ni Asahi ang usapan pagkatapos huminto ni Hill at niyaya si Akira na sumama sa kanila para mabuwag ang Demon Lord ng sabay-sabay. Tumutol si Knight sa kanyang ngalan, sinabing siya lang ang kailangang katuwang ni Akira. Sinabihan siya ni Asahi na tumahimik at nagalit si Knight dahil para siyang tinatrito na parang pusa. Akira hinihiling nilang pareho na magpakalma at pagkatapos ay tanungin si Sato kung ano ang plano niya para sa hinaharap. Sato ay sumagot na nais niyang talunin ng Demon Lord at tumawa si Knight sa ideya. Isang babae mula sa grupo ni Sato ang nainis kay Knight dahil palagi siyang nagbibiro ng ganito. Akira ay humihingi kay Knight na bigyan sila ng privacy dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan at ang itim na pusa ay pumasok sa lungsod. Tinanong ni Akira ang mga kaibigan niya kung bakit nila gustong talunin ang demonyong Panginoon at sinabi nila na magbibigay ito sa kanila ng pagkakataon na makipagnegosyo sa hari. Sa palagay nila, kung makipagnegosyo sila sa hari para mapabalik sila, kailangan nila ang tulong ni Akira dahil siya ang pinakamalakas sa kanila. Sinasabi ni Akira na hindi gagana ang plano nila dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang hari at ang prinsesa na gumagamit ng sumpa para kontrolin ang mga tao. Halos sana niyang sabihin sa kanila na ginamit nila ang mga sakripisyong tao para tawagin ang mga bayani, pero pinili niyang itago muna ang impormasyong ito. Tinanong siya ng mga kaibigan niya kung ayaw niyang bumalik sa kanilang orihinal na mundo at tumango si Akira na ikinalungkot ni Amelia tungkol sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, hindi niya napapansin siya at patuloy na sinasabi sa kanyang mga kaibigan na ang mga ikalawang antas na demonyo ay kayang gumawa ng mga teleportation circle, kaya maaaring makagawa ang mas malalakas na demonyo ng mga magic circle na makakapag-uwi sa kanila. Sinasabi niya sa kanila na balang araw, bibisita siya sa kontinente ng mga demonyo at huhuli ng ilang demonyo para sagutin ang kanyang mga tanong. Pero hanggang sa panahong iyon, may iba pa siyang plano. Tinanong ni Asahi kung matutulungan siya nila sa kanyang mga plano, ngunit tumanggi si Akira, sinabing hindi pa sila sapat ang lakas. Sinasabi niya na ang pagtutulungan nila ay magiging malaking hadlang sa kanya dahil pakiramdam niya ay nagbabantay siya sa kanila buong oras. Patuloy niyang sinasabi na ang kanyang paraan ang pinakamabisang paraan para makauwi, ngunit sobra siyang naiinis ni Amelia kaya umalis siya sa kwarto. Napansin lang ni Akira siya ngayon at nagpasya siyang habulin siya habang si Hill ay umalis na para kausapin si Crow. Pagkatapos, nag-iisa na lang sina Sato at ang iba, nagsimula silang magreklamo sa ugali ni Akira. Akala ng mga babae na sobra siyang nagmamayabang at bastos dahil mas malakas siya sa kanila, pero alam ng mga lalaki na kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga kay Akira para mapasama siya sa kanilang grupo.
Samantala, hinahanap ni Akira si Amelia na nakatitig sa dagat mula sa isang bangin at dahan-dahan siyang lumalapit sa kanya. Sinasabi niya na akala niya tinanggap na niya na aalis siya balang araw pero hindi niya maisip ang araw na wala na siya. Sabi niya na nung tinusok niya ang kanyang kamay sa kanyang katawan, naramdaman niyang magwawala siya sa sobrang guilt. Pero ngayon, medyo masaya siya na nasaksak niya siya. Sinasabi niya na kapag bumalik si Akira sa kanyang mundo, makakalimutan niya siya, pero ngayon, lagi niyang dadalhin ang peklat na ibinigay niya sa kanya. Tinanong niya si Akira kung masama ba siyang tao sa pag-iisip ng ganito, at ang sagot niya ay wala siyang tamang salita upang sagutin siya. Sinasabi niya kay Amelia na napakahalaga niya sa kanya, pero iniisip niya na hindi niya iisipin ang parehong bagay kapag bumalik na siya sa kanyang normal na buhay. Seryosong tinanggap ni Akira ang kanyang mga salita at inabot ang kanyang tibak, ibinigay ito sa kanya. Sabi niya na sa kanyang mundo, ang mga magkasintahan ay nagsusuot ng singsing sa daliri ng singsing upang aipanggako ang kanilang buhay sa isa't isa. Hindi maintindihan ni Amelia ang kanyang ginagawa hanggang sa maghiwa si Akira sa kanyang kaliwang daliri. Inamin niya ang kanyang pagmamahal sa kanya at ipinahayag na handa siyang magdulot ng peklat sa kanyang sarili para sa kanya at umiiyak si Amelia habang niyayakap siya. Sinasabi niya na mahal niya siya kaysa sa akala niya at gumagawa si Akira ng hiwa sa paligid ng kanyang daliri sa singsing bilang tanda ng pangakong mamahalin nila hanggang sa kanilang kamatayan. Sa bahay, nag-iisip si Asahi at ang iba kung paano nila mapapaniwala si Akira na karapat-dapat silang sumama sa kanya. Isang batang lalaki biglang naalala ang isang usap-usapan na narinig niya sa guild at ipinaliwanag na may ginaganap na festival sa isang kalapit na syudad ngayon at may paligsahan silang ginaganap doon bawat taon. Sa kabila nito, palaging nawawala ang nananalo sa torneo pagkatapos nito at may usap-usapan na dinadakip sila at ibinibenta sa black market. Lahat ay nagkaroon ng parehong ideya nang marinig ito. Naniniwala sila na kung malulutas nila ang kaso at mahuhuli ang salarin sa likod nito, mapapansin sila ni Akira at hindi na niya ituturing na pabigat sila. Kinabukasan, lahat ay pumunta para aanyayahan si Akira at ang kanyang grupo na sumama sa kanila sa pagpunta sa pista. Sinasabi lang nila sa kanya na gusto ng mga babae na bisitahin ang pista, kaya naisip nilang aanyayahan si Amelia rin. Tinanong lang ni Amelia kung magkakaroon ba ng mga stall ng pagkain at nang pumayag ang mga babae, masaya siyang sasama. Pagdating nila sa lungsod, sabik na sinabi ni Amelia kay Akira na sa tingin niya, ang gantimpala sa patimpalak ng kagandahan ay pagkain. Nasasabik siyang makilahok dito at nagsimulang amuyin ni Akira na may hindi tama sa buong sitwasyon. Bigla, nakakita sila ng isang customer na nagrereklamo sa receptionist tungkol sa rasismo. Nagpa siya si Akira na alamin kung ano ang nangyayari at natuklasan na ang babae ay isang demonyo at siya ay galit dahil hindi bukas ang paligsahan sa kagandahan habang labis na nagulat si Akira na makita ang isang demonyo na kumikilos ng malaya sa publiko. Ngunit napagtanto ni Knight kung sino talaga ang demonyang babae. Ipinakikilala niya ang sarili kay Akira bilang si Lady at nagulat siya dahil wala siyang nararamdamang galit o presyon mula sa kanya. Biglang yamakap si Lady sa kanya at humihingi ng tulong, ngunit sa pagkakataong iyon ay lumapit si Amelia at pinaghihiwalay sila. Pagkatapos niyan, sinabihan ng receptionist si Amelia na magpakita ng patunay ng pagkakakilanlan kung nais niyang sumali sa paligsahan ng kagandahan. Ibinibigay ni Amelia ang kanyang pangalan at nagulat ang receptionist nang makita na siya ang prinsesa ng mga engkanto. Nilakad ng receptionist na irehistro ang pangalan niya at bumalik si Amelia kay Akira at pinagsabihan siya tungkol sa panliligaw sa ibang babae habang ipinangako lang niya na mananatili siya sa piling niya magpakailanpaman. Lady humihingi ng tawad sa paglikha ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at pagkatapos ay bumalik sa receptionist, tinatanong kung bakit tanging mga demonyo lang ang ipinagbabawal sa paligsahan habang pinapayagan naman ang mga tao at elf. Habang nagrereklamo siya tungkol sa mga patakaran, patuloy na humihingi ng tawad si Akira kay Amelia na nagsasabi na ayos lang basta hindi siya magpapakita ng interes sa demonyang babae. Sabi ni Akira na hindi niya kailanman nililigawan at nagpa siya siyang makialam sa pagtatalo ni Lady at ng receptionist. Hiniling niya sa receptionist na payagan si Lady na sumali sa paligsahan at kung gagawin niya ang anumang nakakatawang bagay, siya ang bahala sa kanya. Nagpasalamat si Lady sa pagtulong niya at kahit ang receptionist ay nagpa siya ring payagan siyang sumali sa paligsahan dahil ang kasama ng prinsesa ang responsable. Bigla namang napansin ni Lady si Knight at maingat siyang binati nito, sinabing tawagin na lang siyang Knight ngayon. Ngumiti si Lady nang malaman na may kontrata si Knight sa isang tao. Sa kabilang banda, nagulat si Akira nang makita na magkakilala sila, ngunit sinabing sasabihin niya ang lahat sa kanya mamaya. Samantala, nagkakasundo sina Lady at Amelia tungkol sa pagpunta sa pista ng magkasama. Sa palengke, nagsimula si Lady na manghikayat sa mga tao at hinihiling na bumoto sila para sa kanya sa paligsahan ng kagandahan. Nabibigla ang mga tao nang makita ang isang demonyong hayagang inilalantad ang kanilang pagkakakilanlan, pero hindi nag-alinlangan si Lady sa kabila noon. Binibigyan niya ng autograpo ang isang lalaki sa kanyang damit, sinasabi na isinulat niya ito sa script ng unang bayani. Lubos siyang na-impress sa kanyang kumpiyansa kaya tinanggap niya ang autograph at sinabi ni Lady sa lahat na mag-line para sa handshake at autograph. Ilan sa mga kaklase ni Akira na sobrang fan ang nagpa siya ring sumali sa pila at nagulat siya sa kakaibang asal ni Lady. Sabi ni Knight na talagang kakaiba si Lady at sinasabi ni Amelia na kahit na siya ay isang demonyo, hindi siya nagbibigay ng masamang pakiramdam.
Habang iniisip ni Akira kung gaano kaiba rin si Amelia, napapansin niya na may ilang babae na nakatingin sa kanya at nagtatawanan. Lumiko siya sa kanila at ang mga babae ay tumakbo palayo na umiiyak, sinasabing tiningnan lang sila ng tahimik na asasin. Hindi maintindihan ni Akira kung talagang nakatingin sa kanya ang mga babae, at sinasabi ni Crow na naging sikat na si Akira matapos niyang magapi ang isang buong hukbo ng mga halimaw mag-isa sa harap ng dungeon. Sinasabi ni Akira na talagang kahanga-hanga ang ginawa niya bilang isang assassin, ngunit sinasabi ni Knight at Amelia na iyon ang nagpapaspecial sa kanya. Sinasabi ni Crow na may ilan ang nagsimula ng tawaging siyang madilim na assassin at ang tahimik na assassin. Bigla niyang naalala na binigyan siya ng guild ng dilaw na tag upang ipasa kay Akira matapos suriin ang kanyang mga ginawa noong atake ng demonyo kanina. Sabi niya na nagpa siya silang gumawa ng pagbubukod para sa kanyang kabayanihan at binigyan siya ng malaking promosyon nang hindi na naghihintay. Masaya si Amelia para kay Akira at sinasabi niyang magagamit niya ang dilaw na tag bilang patunay ng pagkakakilanlan. Nagseselo si Akira dahil nasa pilak na ranggo si Amelia na mas mataas sa kanya, pero sinasabi niya na mas malakas pa ang kapatid niya. Ipinagmamalaki niyang sinasabi kay Akira na si Kileka ay nasa ranggong ginto at iilan lamang ang may hawak ng gintong tag sa buong mundo. Nakikinig ang mga kaklase ni Akira at sinabihan siya na nasa dilaw din sila na ranggo at kung kailangan niya ng mga tip tungkol sa pagiging adventurer, dapat daw siyang magtanong sa kanila. Hindi interesado si Akira at sa pagkakataong yon may mga babae na tumawag kay Amelia para kumain ng merienda kasama nila. Dinadala rin ni Sato ang mga lalaki, sinasabing dapat nilang mag-isa at maglaro. Kapag nag-iisa na si Akira, inutusan niya si Knight na sundan si Amelia at tiyaking walang makalapit ng husto sa kanya. Agad na sumunod si Knight sa utos at nilakad papunta kay Amelia at agad namang nag-alisan ang mga tao nang makita ang itim na pusa. Nalaman ni Akira na kausap ni Amelia ang ilan sa kanyang mga kaklase at naisip niya kung kailan naging ganito kamalapit ang mga ito. Sagot ni Crow na 2 araw ang inubos nila para makarating sa lungsod na ito at siguro sapat na iyon para mag-bond ang mga babae. Tinanong ni Akira si Crow kung bakit siya sumama sa kanila dahil hindi siya mukhang tipo na mag-enjoy sa mga pista. Tinanong ni Crow kung alam niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae at sumagot si Akira na natutunan niya ito mula kina Amelia at Knight. Sabi ni Crow na ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagsusumamo ng paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay hindi lang dahil ayaw niya nito, kundi dahil matanda na rin siya ngayon. Sabi ni Akira na hindi siya mukhang matanda at sinagot ni Crow na hindi nakikita ang pagtanda para sa karamihan ng mga hayop na tao. Sinasabi niya na matagal nang nawala ang kanyang lakas at ang taong pumatay sa kanyang kapatid ay palaging may malalakas na bodyguard. Pagkarinig niya na isang marangal na nagngangalang Gram ang salarin, naalala niya na iyon din ang pangalan ng utak sa likod ng mga pagdukot. Crow pagkatapos ay tinanong siya kung bakit sa palagay niya sinusubukan ng mga demonyo na kidnapin si Amelia sa sandaling pumasok siya sa bansang ito. Nagulat si Akira nang ipaliwanag ni Crow na marahil ay nagbebenta si Gram ng impormasyon sa mga demonyo dahil kaya niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa sino mang pumasok at lumalabas sa lungsod. Galit na galit si Akira nang marinig na si Gram ang responsable sa pag-atake kay Amelia, pero tinanong niya si Crow kung sigurado siya dito. Sinabi ni Crow na nakumpirma niya ang balita habang natutulog si Akira. Pagkatapos ay ipinakita niya na siya ang gumawa ng staff ni Lee at ang mahiwagang bato nito ay nag-resonate sa isa sa kanyang mga kasangkapan nang nasa panganib si Akira, kaya siya nakarating agad upang tulungan siya. Bakit mo binabanggit iyon ngayon? Malamig na sagot ni Crow na gusto niyang ilagay si Akira sa kanyang utang para makapag-request siya sa kanya. Nagulat si Akira sa hiling ni Crow, ngunit sinabihan niya itong magpahinga at magdesisyon sa sarili nitong oras. Bigla, dumating si Hill at sinabing malapit nang magsimula ang paligsahan ng kagandahan. Sasabihin niya lang ang pangalan niya sa mga organizer at bibigyan nila ang lahat ng magandang upuan para panoorin ang paligsahan, ayon sa kanyang salita. Pagbanggit lang kay Crow, nakakakuha na si Akira at iba pa ng upuan VIP para panoorin ang patimpalak ng kagandahan. Sabi ni Asahi na maganda na meron silang privacy dahil kung hindi, maraming papansin kay Akira. Ngunit, matalim na nakatitig si Akira sa entablado nang hindi kumukurap. Biglang napansin ng mga kaibigan niya na mas malapitan nilang makikita ang mga babae sa pamamagitan ng pagpindot sa kristal na bola sa harap nila. Nang oras na kay Emilia, nagsimula nang ngumiti si Akira habang tinitingnan siya at ngumiti si Emilia dahil alam niyang pinapanood siya. Pagkatapos yun, panahon na ni Ladi at naglagay siya ng ilang mahikal na bato sa gilid ng entablado. Nagiging mga disco light projector ang mga mahikal na bato at pagkatapos ay ipinakilala ni Ladi ang sarili sa lahat. Hiningi niya silang bumoto para sa kanya at tinanong ni Akira si Knight kung talagang isang demonyo ang hanggal na batang iyon. Di nagtagal, inilabas na ang resulta ng paligsahan at pantay sila ni Emilia at Ladi. Pagkatapos yun, naging kasapi si Ladi Loki sa grupo ni Akira at pinag-usapan niya kung gaano siya nagsumikap ngunit hindi pa rin niya nalampasan ang prinsesa ng elf. Sabi ni Akira na dapat ipagmalaki niya na nakatali siya kay Emilia at nalito si Knight nang marinig ito. Masigasig na tinatanong ni Ladi si Akira kung interesado na siya sa kanya pero malinaw niyang sinasabi na interesado lang siya kay Emilia. Hindi nawawala ng loob si Ladi at sinasabi na mananalo siya sa paligsahan sa susunod na taon ngunit hiniling ni Knight na huwag siyang magpakita ng sobrang atensyon dahil hindi ito magugustuhan ng kanyang ama. Ito ay lalong nagpapalakas ng pagdududa kay Akira at tinanong niya si Knight tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng babae.
Nag-alala si Knight na sumagot na si Laddie ay talaga namang anak ng Demon Lord na nagpasindak sa lahat. Sa parehong oras, pinapanatili ni Graham ang marangal ang kanyang mata kay Laddie at Emilia. Sinasabihan niya ang kanyang mga kawal na walang dahilan para kumilos ngunit inuutusan silang bantayan ng mahigpit si Emilia. Masaya siya na nagkakaroon siya ng pagkakataon na gawin ang hindi nagawa ng mga demonyo at tiyak na makikinabang siya dito. Sa kabilang banda, ginagamit ni Akira ang kanyang mundo, isang kasanayan upang tingnan ang status window ni Laddie at natuklasan niyang tunay na sobrang taas ng kanyang mga stats. Sinasabi ni Emilia na palagi niyang alam na sobrang lakas ni Laddie mula pa noong una. Binabastos niya si Akira tungkol sa hindi paggamit ng kanyang mata sa mundo bago niya ito sinabi dahil may ilang tao na kayang pigilan ang kanilang mana at ginamit ni Laddie ang parehong paraan para itago ang kanyang tunay na lakas. Iniisip ni Akira ang mga nakakatakot na bagay na nakita niya gamit ang kanyang mata ng mundo at nag-aatubili siyang magbigay ng sagot. Bigla, dumating si Hill at sinabing may inarkila siyang mga kwarto para sa kanila. Tinanong niya si Laddie kung magpapabook din siya ng kwarto para sa kanya at sinagot niya na hindi niya ito kailangan at mas magiging komportable ang mga tao nang wala siya sa paligid. Dahil dyan, sinabihan niya si Emilia na magkikita ulit sila bukas para kunin ang gantimpala at bumalik na ang lahat sa kanilang mga kwarto. Doon, sinabi ni Sato na pumasok siya sa paligsahan ng kagandahan ng lalaki at nanalo. Tinanong ni Emilia kung pagkain din ba ang premyo sa lalaking Kate Goryo at nangako si Sato na ibibigay niya lahat ito sa kanya kung pagkain nga ang gantimpala. Bigla, napansin ni Asahi na wala si Gabi at sinagot ni Akira na pinaponte niya ito sa isang gawain. Kaya nagpa siya ang mga lalaki na magbabad sabat at tinanong ni Emilia si Akira na samahan siya sa paliligo. Tumatanggi siya dahil hindi siya pwedeng pumasok sa paliguan ng mga babae at pagkatapos ay pinaalalahanan ni Crow si Akira tungkol sa kanilang pag-uusap kaninang hapon. Akira nagpa siya muling makipag-usap sa kanya ngunit naiinggit si Emilia at hinayla siya papunta sa sarili niya, sinabing kailangan na niyang matulog dahil gising siya ng dalawang magkasunod na gabi. Sinasabi ni Akira na ayos lang siya ngunit marahas siyang dinala ni Emilia sa kwarto at ginamit ang mahika para siya ay matulog. Pagkatapos ay pumasok siya sa labas upang kausapin si Crow at tinanong kung anong mga ideya ang ipinasok niya kay Akira. Sagot ni Crow na nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo pero sinigaw ni Emilia na hindi niya papayagang pilitin si Akira sa anumang ayaw niyang gawin. Bigla namang binanggit ni Crow ang laban sa dungeon at tinanong kung bakit nabigo si Akira na tapusin ang demonyong Orem. Emilia tumugon na wala siyang pakialam ngunit sinasabi ni Crow na mahina si Akira ngayon at ang tanging makakapagpatatag sa kanya para mapatay ang isang tao ay ang pagliligtas kay Emilia. Nabibigla si Emilia at nagtatanong kung kaya talaga ni Akira na lampasan ang hangganang iyon para sa kanya. Kinabukasan, naglakad si Emilia at Laddie kasama sina Sato at iba pa upang kunin ang kanilang gantimpala. Lahat ay nag-aalala tungkol sa matagal na pagtulog ni Akira pero sa palagay ni Asahi, ito ay magandang pagkakataon para kumilos sila at patunayan ang kanilang halaga. Mabilis nilang narating ang lugar ng seremonya ng gantimpala at sa gulat, ito ay isang abandonadong gusali. Lahat nagtatanong kung ano ang nangyayari nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga asasin at sinabing sumama si Emilia ng mapayapa dahil tinawag siya ni Graham. Tinatanggihan ni Emilia ang tawag mula sa isang sakim na gago na hindi nag-atubiling pumatay ng sarili niyang mga tao upang makaligtas sa panganib. Sinasabi ng mga asasin na kukunin nila siya ng sapilitan sa ganitong paraan at naghahanda ang lahat na makipaglaban. Gayunpaman, hindi nila nabigyan si Emilia ng pagkakataon at ginamit niya ang mahika ng grabidad upang idiin ang mga mamamatay tao. Tinanong niya ang isa sa kanila kung bakit gusto siya ni Graham at sumagot ang asasin na hindi niya alam ang mga detalye. Gayunpaman, nalalaman ni Emilia na nagsisinungaling siya sa pamamagitan ng mata ng mundo at lalo pa niyang pinipilit siya gamit ang mga sphere ng gravity upang mapilit siyang magsalita. Ibinunyag ng asasin na ninakaw at ibinenta ang mga organ ng mga naunang nanalo at tinanong ni Emilia kung iyon din ang balak gawin ni Graham sa kanya. Ngunit bago pa niya mapiga ang mga may sala sa kanyang galit, niyayakap siya ni Laddie mula sa likod at hinihiling na tumigil na siya. Sabi niya na hindi nila dapat patayin ang mga asasin kahit na masasama sila dahil kahit masasama may kwento pa rin sila. Nakatayo siya sa harap ni Emilia, sinasabi na hindi niya papayagang pumatay siya kahit kanino sa harap niya. Sa pagkakataong ito, nakikita rin ni Akira ang parehong bagay dahil konektado siya kay Emilia sa isang paraan. Masaya siya na napigilan ni Laddie si Emilia na pumatay ng mga asasin dahil ayaw niyang makita siyang pumatay ng kahit sino. Kinabukasan, nakipag-usap si Akira kay Hill tungkol sa kung paano niya nakilala si Crow. Sinasabi ni Hill na dati ay isa sa mga estudyante ni Crow ang kanyang ina ngunit hindi niya kinaya ang mahigpit nitong pagsasanay at nawala sa katinoan. Dahil wala na ang tatay niya, kailangang akuin ni Crow ang responsibilidad sa kanya at palakihin siya mag-isa. Sinasabi ni Hill na parang ama niya si Crow at utang niya ang lahat sa kanya. Hindi rin niya hinuhusgahan si Crow sa nangyari sa kanyang ina at sa palagay ni Akira, tama lang ang ginawa niya. Sinasabi niya na mukhang maalalahanan si Crow at sang-ayon si Hill na nagsasabing nakatulong siya sa maraming tao kabilang na si Akira. Sinasabi niya kay Akira na kung gusto niyang magpasalamat sa kabutihang loob niya, magmadali na siya dahil wala nang gaanong oras ang Goth Furry. Bigla, ang kapatid na Lakan na nagbago ng anyo bilang isang ibon ay pumasok sa bintana at sinabing may nalaman siyang mahahalagang impormasyon kay Akira.
Sinasabi niya kay Akira na naglagay ang mga tauhan ni Graham, ang aristokratang bastard, ng mga security camera sa buong bayan at ginagamit ito para subaybayan ang mga nanalo sa paligsahan ng kagandahan. Sinasabi niya na minomonitor si Emilia dahil nanalo siya ngayong pagkakataon at nang marinig ito, nararamdaman ni Akira na maaaring kailangan niyang magdesisyon tungkol sa hiling ni Crow ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay tinanong ni Akira si Hill tungkol sa mga mahikal na aparato na nagre-record ng mga video at tinanong kung ano ang tawag sa mga ito sa mundong ito. Sinasabi nilang camera ang tawag dito na ikinagulat ni Akira bago sinabi ni Knight na isang dating bayani ang nagbigay ng konsepto nito at kanilang ginaya gamit ang mahika. Sinasabi ni Hill na maraming iba pang bagay ang dinala ng mga naunang bayani at ang pinakakilalang halimbawa ay ang bansa ng Yamato kung saan pareho ang pagkain, arkitektura, at kultura sa pinagmulan ng isang naunang bayani. Bigla namang bumalik si Emilia at ang iba pa mula sa kanilang maikling paglalakbay. Agad na inimbitahan ni Akira ang lahat ng mahahalagang tao sa isang pribadong pagpupulong sa likod na kwarto at umaasa si Asahi na handa na si Akira na sumali sa kanilang koponan. Sa halip na sagutin siya, tinanong ni Akira si Asahi at Sato kung iniimbita nila siya sa lungsod na ito dahil alam nila ang tungkol sa mga pagdukot sa mga nanalo ng beauty contest. Nagulat na tanong ni Sato kung paano niya nalaman iyon at sagot ni Akira na pinag-utos niya sa kanyang pusa na imbestigahan ang bagay. Humingi sila ng tawad kay Asahi at Sato sa pagtatago ng katotohanan sa kanya at ipinaliwanag na nais nilang patunayan ang kanilang halaga sa kanya kahit na nabigo silang makamit ang anumang bagay. Sinasabi ni Akira na maganda ang kanilang hangarin at nasiyahan siya nang makita na handa silang makipaglaban. Tinanong ni Asahi kung ibig sabihin yun ay sasama siya sa kanilang grupo at sinang-ayunan ni Akira na pareho ang kanilang layunin kaya tutulungan niya sila. Gayunpaman, iba ang kanyang mga prioridad kumpara sa natitirang bahagi ng klase. Sinasabi niya na ang kanyang pangunahing prioridad ay siguraduhing hindi na muling tatawagan ni Graham si Emilia at sinasabi ni Crow na kailangan niyang pumunta sa Yurok City para doon dahil si Graham ang namumuno sa guild ng mga manlalakbay doon. Inaalok ni Asahi na tulungan si Akira dyan, ngunit tumanggi siya, sinasabi na nais niyang gawin ito mag-isa. Sasabihin ni Crow kay Akira na kung magagawa niya ang hinihiling niya, gagabayan niya siya sa Demon Continent dahil minsan na siyang nakarating doon. Nagpasya si Hill na habang nakikipag-ugnayan si Akira kay Graham, pupunta siya at ang hero party sa hangganan ng kontinente ng mga demonyo at maghihintay ng karagdagang balita. Inilalabas ni Hill ang isang mapa at nagmumungkahi si Asahi ng isang lugar para magkita. Agad na tinanggihan ni Crow iyon at sinabihan ni Hill si Akira na interesado na si Crow na naninirahan doon, kaya ayaw niyang pumunta sa lugar na iyon. Lalong naging curious si Akira dahil narinig niya na matanda na rin si Crow ngayon kaya dapat matagal nang wala ang ina niya. Nagpasya si Hill na ipagpaliban muna ang kwento at pagkatapos ay nagmungkahi si Crow ng isa pang lugar para magkita. Kapag napagkasundoan na iyon, nagsimula ng maghanda ang lahat para sa kanilang mga paglalakbay. Habang naghahanap si Akira ng mga aklat na babasahin sa 5 araw na paglalakbay papunta sa kabisera, nakipagkita si Amelia kay Crow at hiningi na tigilan nito ang pagpapabigat ng loob sa kanyang lalaki. Sabi ni Crow na gusto lang niyang makipag-usap tungkol sa negosyo at hindi niya kasalanan kung si Akira ay isang mahina ang loob na na-stress dahil doon. Ini-ignore ni Amelia ang pahayag na iyon at humihiling kay Crow na kunin siya bilang kanyang estudyante. Pinapaalalahanan niya siya na tinanggihan na niya siya dati ngunit iginiit ni Amelia na may mga tao na nanganganib sa kanyang buhay at ayaw niyang isakripisyo ni Akira ang kanyang mga paniniwala para lang mapanatili siyang ligtas. Si Crow ay bahagyang humanga sa kanyang determinasyon na maging sapat na malakas upang hindi maging pabigat kay Akira at nagpasya siyang tanggapin siya bilang estudyante. Di nagtagal, handa nang umalis si Akira at binigay ni Hill sa kanya ang isang bag na nakalimutan niyang kunin mula sa kwarto ni Seren noong tumatakas siya sa kaharian. Sinasabi ni Asahi kay Akira na magpapatuloy sila sa pagsasanay at pagpapalakas habang naghihintay sa kanya at sabay nilang sinasabi na huwag silang mamatay. Sa ganitong paraan, umaalis si Akira kasama sina Amelia at Crow sa kanilang paglalakbay. Si Crow ay nagsimula ng turuan si Amelia sa loob mismo ng karwahe at siya ay sobrang pagod sa mga aralin na agad siyang nakatulog pag huminto na si Crow. Tinanong ni Akira si Crow kung hindi niya masyadong pinapahirapan si Amelia at sumagot siya na maaaring siya ang pinakamagaling na estudyante na kanyang nakilala. Sinasabi niya na talagang hinahangaan niya si Amelia dahil narinig niya ang mga alamat tungkol sa paggawa niya ng mga bagong spell para buhayin ang mga tao at iligtas ang kanyang bansa. Sinasabi niya kay Akira na siya ay labis na na-inspire sa kanya kaya nang tanungin na pangalanan ng isang bata sa paligid, ginamit niya ang isang bahagi ng pangalan niya. Agad na naisip ni Akira na si Crow ay tungkol kay Prinsesa Leia at pinagtitibay niya ito. Tinanong ni Akira si Crow kung bakit niya tinrato si Amelia nang malamig gayong mataas ang paggalang niya sa kanya at sumagot si Crow na hindi siya ganoon ka-impressive gaya ng mga kwento na narinig niya. Gayunpaman, nagsimula na siyang magpahalaga sa kanya muli nang makita kung gaano siya kagaling makasabay sa kanyang mga aralin. Sabi niya na ang bayani na nakasama niya ay may isang spell na kayang kopyahin o i-cancel ang anumang spell na ginamit ng kalaban nila agad-agad at nagawa niyang gayahin ang spell na iyon. Upang magawa iyon, kailangan ng kasanayan sa sinaunang wika na napakahirap, ngunit madali itong nagagawa ni Amelia sa pamamagitan ng paglikha ng bagong kasanayan upang maintindihan ang sinaunang wika. Sinasabi ni Akira na kahanga-hanga si Crow sa paggawa nito ng mano-mano, at sumagot siya na marami siyang oras.
Ipinaliwanag niya na ang mga hayop-tao ay nabubuhay ng doble pa sa haba ng buhay ng tao at pagkatapos ay uminom ang kanyang ina ng isang kakaibang potion noong siya ay nagdadalang tao sa kanya na nagdoble pa sa kanyang habang buhay. Naiintindihan na ni Akira ngayon pero sinasabi ni Crow na ang mahabang buhay ay hindi gaanong nakatulong sa kanya at kung may paghihiganti lang niya ang kanyang kapatid, mamamatay siya ng payapa. Samantala, nag-isa si Knight upang imbestigahan ang guild ng mga adventurer at ang lokal na pamahalaan ayon sa utos ni Akira, ngunit nakasalubong niya si Laddie na naglalakad-lakad ng walang pakialam. Nang marinig niyang may iniimbestigahan si Knight, agad niya itong kinuha at sinabi na tutulungan niya ito. Sa kabilang banda, narating na ng grupo ni Akira ang lungsod ng Yurok, ang kabisera ng kaharian ng mga hayop. Sinasabi ni Crow kay Akira na mag-aayos siya ng isang ina at hinihiling niya kay Akira na dalhin si Amelia sa isang sightseeing. Sabi ni Akira na wala siyang alam tungkol sa lungsod at sinabing tinawag na ni Crow si Leia na malapit nang dumating dito. Inutusan niya si Akira na magkita sila sa malaking fountain sa gitna ng lungsod sa gabi at sinabihan siyang mag-enjoy sa kanyang libreng oras. Nagpasya sina Akira at Amelia na mag-enjoy ng date bago dumating si Leia. Marami silang tinikman na pagkain at nagkaroon ng mga cute na sandali bago dumating ang prinsesa ng Beastfolk upang ipakita sa kanila ang paligid. Sinasamahan niya sila sa isang biyahe sa bangka, ipinaliwanag na ang paglalakbay sa ilog ang pinakamainam na paraan upang matutunan ang tungkol sa lungsod. Pagkatapos niyan, dinala ni Leia sila sa kaharian, ipinakita na ang kanyang ama, ang hari ng Europe, ay nag-organisa ng isang opisyal na tanghalian upang salubungin ang prinsesa ng mga elfo. Sa daan, nagpapasalamat si Akira sa kanya sa pagpapanatili ng kanilang buhay noong nakaraang araw at pagkatapos ay tinanong kung ang kanyang kakayahan sa pagbawi ng barrier ay isang pagbabago mula sa spell ni Crow. Natutunan ni Leia na ang kanyang kakayahan ay isang pagbabago lamang ng karaniwang mga barrier at maaari itong wasakin kung gagamitin ng mas malakas na atake laban dito. Sa kabilang banda, mas advanced ang inversion ni Crow. Maaari itong i-activate agad-agad at hindi ito mapipigilan ng kahit anong atake. Inamin ni Leia na sinubukan niyang gawing batayan ang espesyal na spell ni Crow para sa kanyang barrier inversion at saka ipinaalam ni Akira na natututo si Amelia mula rito kaya naisip niyang baka bigyan siya ni Leia ng ilang tips. Nababalisa si Leia nang marinig na ipinapasa ni Crow ang kanyang spell ng inversion kay Amelia at sabi niya na kasing galing ni Akira si Crow. Sabi niya na sobrang astig niya nung ginamit niya ang shadow magic niya para talunin ang demonyo at hindi masabi ni Akira na hindi niya kontrolado ang kanyang kapangyarihan noong mga panahong iyon. Di nagtagal, narating sila sa trono at binabati ni Haring Beastfolk si Amelia at Akira. Matapos magpasalamat kay Amelia, pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang ampon na babae sa kulungan. Sinasabi ni Amelia na si Crow at si Akira ang nagsalba sa kanya at magpapasalamat na lang si Haring Crow mamaya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Akira, sinasabi na mayroon siyang mahalagang gawain na tanging siya lang ang makakagawa gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Sasagutin ni Akira na iisipin niya ang tungkol sa trabaho pagkatapos marinig ang mga detalye at nagalit ang mga royal guard nang makita siyang makipag-usap ng walang pake sa hari. Gayunpaman, hindi ito alintana at sinabing kailangan niyang patayin ang isang tao at sa halip ay mapoprotektahan siya mula sa lahat sa bansa. Tumanggi si Akira na nagdulot ng pag-aalala sa hari. Tinaasa niya ang gantimpala, sinabing kailangan lang ni Akira na mapalaya si Gram sa anumang paraan. Ngayon ay si Akira na ang nabigla at nagtatanong kung bakit lahat ay gustong pumatay kay Gram. Ibinaba niya si Gram mula sa posisyon ng ministro, ngunit bilang pinuno ng guild ng mga manlalakbay, ginagamit niya ang kanyang mga mercenary upang magdulot ng kaguluhan sa kaharian. Gusto ng hari na mapanatili ang pangalan ng kanilang kaharian, pero sinasabi ni Akira na parang problema mo na iyon. Muling inalok ng hari ang buong proteksyon sa kanya sa kaharian, ngunit sinagot ni Akira na sapat na ang kanyang lakas upang protektahan ang sarili at hindi niya kailangan ng proteksyon mula sa mas mahina sa kanya. Muling ikinagalit nito ang Royal Knight Commander at inakusahan si Akira na hindi gaano kagaling tulad ng sinasabi ng mga chismis. Naiinis si Amelia sa ito at naghahanda ng makipaglaban sa komandante ng kabalyero, ngunit pinigilan siya ni Akira na nagsabing kung mapapatunayan niya ang kanyang kakayahan, mabilis ding malulutas ang lahat. Gusto rin ng Centaur ang ideya at humiling sa hari na payagan ng isang laban sa pagitan niya at ni Akira. Sa kabila ng pagtutol ni Leia, pinapayagan ng hari ang laban at nagtungo ang dalawang lalaki sa arena upang maglaban. Una niyang itinapon ni Akira ang kanyang kambal na blades kay Amelia at ito ay nagalit sa Centaur na akala niya ay minamaliit ni Akira siya. Pagkatapos magsimula ang laban, tumakbo siya papunta kay Akira mula sa gilid at nagtapon ng mga bato para mapa-atres siya. Madaling nakaligtas si Akira niyon at naiiwasan ng mabilis na atake ng Centaur bago niya tinali ang likurang binti nito gamit ang lubid. Hindi pa rin sapat upang mapigilan ng komandante ng kabalyero na sa halip ay hinayla si Akira papunta sa kanya. Tumataka si Akira sa mabigat niyang palakol at saka ginagamit ang gusali upang tumalon papunta sa Senador Thor at tapusin ang laban. Hinahati niya ang kanyang sandata at inilalagay ang isang kutsilyo sa kanyang lalamunan, nanalo sa laban sa isang iglap. Nalugod ang hari sa ginawa ni Amelia at sinabihan niya itong huwag nang sabihin kay Akira kung ano ang gagawin mula ngayon. Tinatanggap niya yon pero pagkatapos ay personal na inaatake niya si Amelia, tinatanong kung bobo ba siya na mahalin ang isang tao na mas maikli ang buhay kaysa sa kanya. Nanatili sa isipan ni Amelia ang kanyang mga salita at nanatili siyang malungkot kahit pa umalis siya at si Akira mula sa palasyo.
Napapansin niya ang kanyang kalungkutan at tinatanong kung ayos lang siya at sinasabi ni Amelia na masaya siyang kasama siya dahil talaga namang kahanga-hanga siya. Nagpapasalamat siya sa pagpili nitong sumama sa kanya kaysa manatili sa kanyang pamilya at naluluha siya nang marinig iyon. Agad siyang niyayakap, sinasabi na kung mamatay siya, mamamatay din siya kasama niya. Pagkatapos nyun, narating ni Akira ang Marangyang Hotel na libre niyang nerserba dahil may malaking utang ang may-ari sa kanya. Sinasabi ni Amelia na dapat silang magpasaya sa kama bago kumain, pero